Kabanata 911. Slaughter Domain. Ang mga mata ni Yufei ay nagpakita ng takot. Nakita niya na ang pagpapalago ni Shumo ay labis na kakaiba. Bagaman ang antas ng pagpapalago ni Shumo ay nasa maagang yugto ng Nirvana Scryer, ang kanyang katawan ay sapat na lakas upang talunin ang mga yaman na kanyang pininday gamit ang mga avatar nito. Ito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang isipan. Ang nagtulala pa sa kanya ay ang angal na narinig kanina na nagpatamba sa apat na avatar. Pati siya ay nakaramdam ng hindi matitinag na takot. Sa mga sandaling iyon, wala na siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Ang kanyang katawan ay kumikislap at bumuga ng isang malaking lata ng dugo. Pagkatapos ay pumasok siya sa dugo at tumakas ng malayo. Habang siya ay tumatakbo, biglang gumuho ang batong kinatatayuan niya at isang malaking alon ng pagnanais ng pagpatay ang sumabog. Ang hindi kapani-paniwalang epekto na ito ay naglayong pigilan ng sinuman na humabol kay Yufei. Napakabilis ni Yufei. Ang blood escape ay isang kasanayan sa kaligtasan na ginagamit ng isang tao habang nasasaktan ang sarili. Siya ay naniklap at hindi na nag-alala. Nais lang niyang makatakbo ng mabilis. Ngunit nang siya ay nasa libu-libong kilometro na ang layo, isang alon ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang harapan. Lumabas si Wang Lin at tinamaan siya sa mukha ng isang suntok. Ang suntok na ito ay tumama sa walang hangganan at nagdulot ng pagkabasag ng kalapit na espasyo. Ang orihinal na enerhiya ng mundo ay nagkagulo at ang katawan ni Yufei ay nayanig, at bumuga siya ng dugo. Nawala ang liwanag ng dugo sa kanyang paligid at napilitang lumabas mula sa kanyang blood escape. May kasamang kabaliwan, bumuo si Yufei ng isang selyo at isang sinag ng liwanag ng dugo ang lumipad mula sa kanyang noo. Ang pulang liwanag na ito ay sobrang liwanag at nagbigay ng isang malakas na masamang aura. Habang sumisigaw si Yufei, ito ay naging isang sinag ng enerhiya ng espada na 100 talampakan ng haba at itinulak patungo kay Wang Lin. Ito ang buhay na yaman ni Yufei. Ngayon na siya ay napilitang umabot sa limitasyon, ginamit niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos itapon ng kanyang buhay na yaman, bumuo siya ng isa pang selyo at ang dugo sa kanyang harapan ay nayanig at naging isang python na 1,000 talampakan ng haba. Binuka ng python ang kanyang bibig at tinangkang lumunin si Wang Lin. Matapos gawin ang lahat ng ito, pakiramdam pa rin ni Yufei ay hindi siya kontento, kaya't tinapik niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at isang malaking halaga ng mga yaman ang lumipad palabas. Habang ang iba't ibang mga sinag ng liwanag ay lumalabas mula sa mga yaman, bumuga siya ng esensyang dugo na tumilamsak sa lahat ng mga yaman, at sumigaw, "Patayin!" Ang mga magic na yaman sa harapan niya ay sumugod patungo kay Wang Lin. Medyo mapatla ang mukha ni Yufei, ngunit umatras siya ng walang pag-aalinlangan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay walang pakialam. Nang humarap sa malaking espada na nabuo mula sa buhay na yaman ni Yufei, ang makapangyarihang espiritual na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang katawan ni Wang Lin ay nagsimulang lumaki ng mabilis at naging isang dambuhalang mataas na 100 talampakan. Ang malaking katawan na ito ay nagbigay ng isang sinaunang at makapangyarihang aura. Hindi siya umiwas, pinayagan niyang tumama ang malaking espada sa kanya. Hindi man lang huminto si Wang Lin. Ang espada ang bumagsak. Kung hindi nag-fuse si Wang Lin, hindi niya manggahas na harapin ang mga yaman ng isang mid-stage Nirvana Scryer cultivator. Ngunit ngayon na nag-fuse na siya sa kanyang orihinal na katawan, kaya niyang ganap na labanan ang mga yaman ng isang mid-stage Nirvana Scryer cultivator. Lalo na, ang makapangyarihang orihinal na enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ay tinaboy ang lahat ng mga papasok na yaman. Tungkol naman sa python na sumusunod pagkatapos ng espada, patuloy pa rin itong nagsusumikap na lamunin si Wang Lin. Walang pakialam si Wang Lin nang hawakan niya ang ulo ng python at direktang piniga ito. Nang malapit nang itapon ni Wang Lin ang python, nagulat siya nang matuklasan na ang python ay may kaluluwa. Nang walang pag-aalinlangan, lumitaw ang ilog ng ilalim at ang galit ay pumuno sa paligid. Ibinato niya ang python sa ilog ng ilalim at pagkatapos ay inilipat ang kanyang kamay. Lahat ng mga papasok na yaman ay bumagsak. Sa lupa, isang misteryosong puwersang pang-akit ang nagmula sa vortex at nakakuha ng atensyon ng mga magsasaka sa slaughter domain. Lumabas ang katawan ni Yufei mula sa puyo ng tubig. Nakakamatay na mapatla ang mukha niya at umaagos pa ang dugo sa kaliwang braso niya. Pagkalabas niya ay mabilis na lumiit ang puyo ng tubig sa kanyang likuran. Nang makitang bumalik na siya sa kanyang pamilyar na slaughter domain, napahinga siya ng maluwag, ngunit natatakot pa rin siya sa nangyari. Ngayon ay tumingin siya sa tore at magsasalita na sana. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa tore na parang baliw kasabay ng isang galit na dagandong. "Yufei, umalis ka sa lugar na iyon." Kasabay nito, isang sinag ng pulang ilaw ang nagmula sa mataas na tore at sumara kay Yufei, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling marinig niya ang mukha na iyon, hindi tumigil si Yufei at nagpatuloy sa pag-charge palabas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa lumiliit na puyo ng tubig sa kanyang harapan.
Punit ito sa puyo at biglang lumabas ang dalawang daliri mula sa puyo. Ang dalawang daliring ito ay mayroong napakalaking hangarin na pumatay, at bigla nilang idiniin ang likod ni Yufei. Si Shumo. Si Yufei ay umubo ng dugo at ang kanyang katawan ay walang awang itinapon pasulong dahil sa isang malakas na puwersa. Nagmula sa kanyang katawan ang mga popping sound at lumabas ang malaking dami ng dugo mula sa kanyang mga pores. Sa halos isang iglap, bumagsak ang buong katawan niya. Kahit ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay hindi nakatakas mula sa pagbagsak ng kanyang katawan at nawasak kasama ng kanyang katawan. Pati ang kanyang bag na hawak ay nawasak, at lahat ng nasa loob nito ay lumipad palabas. Sa mga bagay na ito, may isang sanga na mabilis na umatras at nasalo ng dalawang daliri na nagmula sa puyo ng tubig. Nagdulot ng kaguluhan ang eksenang ito sa slaughter domain. Ang pulang ilaw na lumipad palabas mula sa tore ay agad na sumunog patungo sa dalawang daliri. Gayunpaman, sa sandaling pindutin ng dalawang daliri, umatras sila pabalik sa puyo ng tubig at nawala ang puyo ng tubig. Isang galit na dagandong ang lumabas mula sa pulang ilaw, at sa isang iglap, isang tuyong kanang braso ang bumaril mula sa pulang ilaw at napunta sa naglalaho na puyo ng tubig. Nagkaroon ng kaluskos at ang tuyong kanang braso ay nagawang bunutin ng kalahating sanga ng puno mula sa puyo ng tubig. Shumo. Ang pulang ilaw ay kumislap at tumambad sa isang tao. Siya ay lubhang matanda at may ulo ng pulang buhok. Sa sandaling ito, nagpakawala siya ng galit na dagandong. Sa hindi mabilang na mga taon, ang kanilang slaughter domain ay hindi kailanman nakakita ng isa sa kanilang sariling pinatay sa loob ng kanilang sariling domain habang silang lahat ay walang magawa. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay katumbas ng pagkapatay ng kaaway sa kanilang base. Ang mga dagandong ay nagmula sa iba pang mga tore at ang mga magsasaka na puno ng layuning pagpatay ay lumabas. Nakatitig ang bawat isa sa kanila kung saan namatay si Yufei at tahimik silang nagmuni-muni. Ang ganitong uri ng katahimikan ay lumikha ng hindi maisip na layunin ng pagpatay na patuloy na pinipigilan at naghihintay na sumabog. Huminga ng malalim ang pulang buhok na matanda at nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at bumalik sa tore. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang malamig na boses ang lumabas mula sa tore. Hulihin si Shumo. Para naman kay Wang Lin, dinawi niya ang kanyang mga daliri at dahan daw ang lumiit ang kanyang katawan at bumalik sa normal sa ilang paghinga. Kung papatay siya, kailangan niyang maging masinsinan. Ang pagpapaalis sa ibang tao ay hindi makakapidyo sa mga tao na subukang patayin siya, kaya siya ay pumatay. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, tiningnan ni Wang Lin ang piraso ng sanga sa kanyang kamay at inilagay iyon. Ang pagkuha nito habang pinapatay si Yufei ay isang malaking panganib, at malaki ang gamit niya para dito. Ang item na ito, magbibigay ito sa akin ng kapayapaan sa kanlurang rehiyon ng Alliance. Ang katawan ni Wang Lin ay kumikislap at nawala. Pagharap niya, nasa likod siya ni Lei Ji. Nabalisa ang malaking ulo, ngunit nang makita niyang bumalik si Wang Lin, napahinga siya ng maluwag at nagpakita ng magalang na tingin. Bahagyang nasugatan si Tashan sa labanan laban sa avatar ni Yufei at nakaupo doon na nagpapagaling. Umupo si Wang Lin sa likuran ni Lei Ji at mahinahong sinabi, "Lei Ji, hanapin mo ako ng isang nakatagong planeta na walang nakatira. Gusto kong pumasok sa closed-door cultivation." Nagdulot ng malakas na dagandong si Lei Ji habang lumilipad siya sa malayo. Kabanata 912. Mga mali ng isang tanong. Ang malaking katawan ni Lei Ji ay nagbigay ng matinding presyon habang mabilis na dumaan sa kanlurang bahagi ng alyansa. Hindi kalayuan, may mga sinag ng lakas ng espada. Isang grupo ng mga mag-aalaga mula sa All Heaven. Ang taong namumuno ay isa sa mga Earth Celestials. Nang unang makita niya ang napakalaking katawan ni Lei Ji, naging alerto siya. Pati ang mga mag-aalaga sa likuran niya ay naghanda upang harapin ang isang malakas na kalaban at may mga kumikislap na spell. Habang nangyayari ito, kumipot ang mga mata ng pinuno nang makita niya si Wang Lin at ang batang may malaking ulo sa likod ni Lei Ji. Humanga siya, agad na umatras ng ilang hakbang, at magalang na nagsabi, "Magandang araw, Thunder Celestial." Ang pangalang, Shumo, ay tanyag sa All Heaven, at siya mismo ang nakasaksi sa mga kabayanihan ni Wang Lin. Labis ang paghanga niya kay Wang Lin, at ang kanyang paghanga ay taos puso. Bahagyang tumanggaw si Wang Lin at hindi nagsalita. Mabilis ang takbo ni Lei Ji, kaya mabilis nilang nalampasan ang mga mag-aalaga. Nang malayo na si Wang Lin, tiningnan ng isa sa mga mag-aalaga ang kanilang likuran na may inggit at nagsabi, "Ang may ganitong kabayong alaga ay talagang karapat-dapat na maging Thunder Celestial ng All Heaven." Hindi siya ang nag-iisa na naiinggit kay Wang Lin. Ang ibang mga mag-aalaga ay nararamdaman din ang paghanga at inggit kay Wang Lin. Habang nagpapatuloy si Lei Ji, nakatagpo sila ng mas maraming mag-aalaga mula sa All Heaven. Malinaw na ang lugar na ito ay ganap na nasakop ng All Heaven. Nang makita ng mga mag-aalaga si Wang Lin, nagpakita sila ng respeto, at nang makita nila si Lei Ji, nagdulot ito ng pagkabigla at paghanga. Matapos lumitaw si Shumo, kumalat ang balita sa mga mag-aalaga mula sa All Heaven.
Sa panahong ito, maraming mga tsismis ang kumalat tungkol kay Shumo. Karamihan sa mga ito ay nagsasabi na si Shumo ay hindi naglakas loob na lumaban o kaya'y nagkanulo sa kanila upang sumama sa alyansa. Masaya si Shooting nang marinig ito at lihim na pinapalakas ang tsismis. Ang mga matatandang henerasyon ng mga mag-aalaga mula sa All Heaven ay hindi nagsalita upang pigilan ito. Dagdag pa, unang nawala si Wang Lin, kaya't ang mga tsismis ay patuloy na pinalalaki. Halimbawa, ang mga kwento tulad ng, si Shumo ay isang especially iya mula sa alyansa, ay naging mas pinaniniwalaan. Ang mga galaw ni Lei Ji ay nakatawag pansin ng maraming mag-aalaga. Marami ang tumingin kay Wang Lin ng may respeto, ngunit marami ring tumingin sa kanya ng may kalokohan, na parang naghihintay ng magandang palabas. Isang araw pagkatapos, tumigil si Lei Ji sa labas ng isang abandonadong planeta. Wala nang gaanong espiritual na enerhiya sa planetang ito. Kahit ang mga mag-aalaga mula sa All Heaven na sumikop dito ay hindi masyadong pinansin at iniwan lamang ang ilang tao upang magbantay dito. Maingat na tiningnan ni Wang Lin ang abandonadong planeta. Talagang malayo ang lugar na ito. Bagaman sinakop ito ng mga mag-aalaga mula sa All Heaven, hindi nito pinipigilan si Wang Lin na magsagawa ng kanyang pagmumuni-muni dito. Matapos mag-isip ng kaunti, bumaba si Wang Lin mula sa likod ni Lei Ji at naglakad patungo sa abandonadong planeta. Ang batang may malaking ulo at si Tashan ay agad na sumunod. Samantalang si Lei Ji, ang kanyang katawan ay bumalik sa isang 30 talampakang taas na lalaki at sumunod sa kanila. Paglapit nila sa planeta, narinig nila ang mga umuungol mula sa loob ng planeta. Bagamat abandonado ito, mayroong maraming mabagsik na hayop sa planeta. Ang mga hayop na ito ay walang katalinuhan at umaasa sa kanilang likas na instinto upang mabuhay. May mga ahas na kasing haba ng ilang dosenang talampakan at mga tigre na may mga pakpak. Lahat ng ito ay karaniwan lamang. Nang makarating si Wang Lin sa planeta, ang ilang mag-aalaga na nakatalaga doon ay nagising mula sa kanilang pagmumuni. Nag-hesitate sila ng sandali bago lumipad patungo sa kanila gamit ang mga sinag ng lakas ng espada. Ang lugar na pinili ni Wang Lin ay isang tuktok ng bundok. Ang bundok na ito ay kakaibang tignan. Para itong daliri na nakatutok ng tuwid patungo sa langit na parang naistungtsuan sa kalangitan. Habang nakatayo sa kakaibang bundok, agad na pinpunch ni Tashan ang bundok upang gumawa ng kuweba. Ginawa niya ito nang hindi hinihintay ang utos ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ilang sinag ng liwanag ang dumaan sa langit at ang mga mag-aalaga na nakatayo doon ay nagsimulang magtipon. Ang 5 o 6 na tao ay huminto ng 1,000 talampakan ng layo at magalang na nagsabi, "Magandang araw, Thunder Celestial." Bahagyang tumanggo si Wang Lin at mabagal na nagsabi, "Kailangan ko mag-ensayo ng isang celestial na spell dito. Huwag akong istorbohin." Agad na tumanggo ang mga mag-aalaga at yumuko bago umalis. Matapos umalis ang mga tao, ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal at ang annihilation restrictions ay lumabas. Habang patuloy ang kanyang galaw, naglagay si Wang Lin ng mga restrictions sa lahat ng dako, hanggang sa may mga bakas ng restrictions sa buong bundok. Matapos mailagay ang mga restrictions, umupo si Tashan at ang batang may malaking ulo sa malayo upang magbantay kay Wang Lin. Si Lei Ji ay nakahanap din ng lugar upang umupo. Nararamdaman niya ang isang misteryosong pagbabago sa kanyang kakayahan sa dugo. Tahimik siyang nag-iisip at nagmumuni-muni tungkol sa pagbabagong ito. Pumikit si Wang Lin at ang paligid ay naging ganap na tahimik maliban sa paminsang umuungol mula sa malayo. Matapos mailagay ang mga restrictions ni Wang Lin, umalis ang mga mabagsik na hayop. Bagamat wala silang katalinuhan, naramdaman nilang delikado ang lugar na ito. Ang isip ni Wang Lin ay malinaw sa medyo tahimik na kapaligiran. Ang dalawang celestial na spell ng Celestial Emperor ay lumitaw sa kanyang isipan. Summon the Rain, Magic Arsenal. Ang Summon the Rain ay isang spell kung saan, isang beses nang ginamit ni Wang Lin ang Call the Wind, aksidenteng nakapagbuo siya ng patak ng ulan. Subalit, nang sinubukan niyang ulitin, hindi niya ito nagawa muli. Matapos ibigay sa kanya ni Qing Shui ang pamamana, naintindihan niya ang issue. Ang Call the Wind at Summon the Rain ay malalim na magkaugnay. Ang dalawa ay maaaring mag-transform sa isa't isa at magsanib. Habang nagmumuni-muni, iniunat ni Wang Lin ang kanyang mga braso at tahimik na inintindi ang Summon the Rain. Ang Summon the Rain ay nagsasangkot ng pagtipon ng origin energy ng mundo upang magamit ni Wang Lin at pagkatapos ay gamitin ng spell upang i-condense ang nasabing origin energy sa ulan. Ang bawat patak ng ulan ay naglalaman ng matinding origin energy. Maaaring sabihin na ito ay isang bahagi ng batas. Habang nag-iisip, nagsimulang magtipon ng maraming madilim na ulap sa langit sa ibabaw ni Wang Lin. Isang kamangha-manghang tanawin ang nangyaring ito. Habang tinitingnan ng ulan, lubos na nalulubog si Wang Lin. Ngunit sa sandaling ito, tila huminto ang ulan at 2 tao ang dumating mula sa walang hanggan. Bago pa man malaglag ang ulan sa mga taong ito, agad na nawala ang ulan at naging makapal na mist. Walang patak ng ulan na tumama sa mga ito.
Shumo, kilala mo ba ang iyong kasalanan? Isang angal ang nanggaling mula sa isa sa kanila. Ang taong ito ay isang matandang lalaki. Nakita na ito ni Wang Lin dati. Kung tama ang kanyang alaala, ang taong ito ay ang elder na namamahala sa mga parusa. Nakatayo si Master Flamespark sa tabi ng taong ito na may malamig na ekspresyon habang titig na titig kay Wang Lin. Ang ulan ay naging makapal na ulap, parang may apoy na sumusunog, at nagbigay ng matinding presyon. Tila kaya niyang gilingin ang buong mundo gamit lamang ang kanyang isipan. Anong kasalanan? Tahimik na tanong ni Wang Lin habang tinitingnan ng matandang lalaki. Ang matandang ito ay nagtatanong kung nasaan ka at anong ginawa mo noong panahon ng digmaan laban sa alyansa. Ikaw ang Thunder Celestial ng All Heaven Star System, pero nawala ka bago ang digmaan. Paano yun hindi kasalanan? Hindi pa nagsalita si Master Flamespark, ngunit lalong lumamig ang kanyang ekspresyon. Sa mga nakaraang araw, ipinalabas niya ang kanyang Divine Sense sa buong teritoryo ng All Heaven, ngunit hindi niya mahanap si Wang Lin. Hinggil naman sa mga lugar na mas malayo, nag-ingat siya at hindi naglakas loob na magsiyasat. Nanatiling kalmado si Wang Lin at tahimik na nagsabi, pumunta ako upang patayin ang Killer Yufei mula sa slaughter domain ng Alliance. Matapos niyang sabihin ito, nagulat ang matandang lalaki at kumislap ang mata ni Master Flamespark. Kabanata 913. Summon the Rain. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at sumigaw, anong Killer Yufei? Shumo, iniisip mo ba na isang 3 taong gulang na bata ako? Huwag mag-imbento ng pangalan, lalo na ang slaughter domain. Tahimik na nagmasid si Wang Lin at hindi tumingin sa matanda. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Master Flamespark. Habang titig na titig si Master Flamespark kay Wang Lin, ang lamig sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, at sinabi, may slaughter domain nga ang Cultivation Alliance, at may Soul Killer Duo. Pero mayroon ka bang ebidensya na pinatay mo siya? Pagkabigkas ni Master Flamespark, agad tumahimik ang matandang lalaki sa tabi niya. Walang emosyon ang mukha ni Wang Lin habang tinanggal niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumabas ang kalahating sanga ng puno sa kanyang kamay. Patuloy na kumikilos ang kidlat sa paligid ng sanga. Inihagis ni Wang Lin ito kay Master Flamespark. Habang umuungol ang kidlat, lumipad ang kalahating sanga patungo kay Master Flamespark at nahawakan ito. Pinagmasdan niya ito ng mabuti at agad nakilala bilang isa sa mga mahalagang yaman ng slaughter domain. Sa kanyang antas ng cultivation, naramdaman niya ang dalawang puwersa sa loob ng sanga. Isa ay malinaw na kay Wang Lin, at ang isa pa ay isang makapangyarihan at masamang aura. Magaling, ito nga ang enerhiya ng espada ng isang cultivator sa antas ng Vice Deputy mula sa slaughter domain. Puno ng paghanga ang tingin ni Master Flamespark kay Wang Lin. Pagkatapos suriin ang sanga sa kanyang kamay, ibinalik niya ito kay Wang Lin at ngumiti. Magaling, Shumo, maaari kang magpatuloy sa iyong pagninilay dito. Isang buwan mula ngayon, darating ang backup at sasama ka sa hukbo para sakupin ang hilagang rehiyon. Magalang na tumanggo si Wang Lin at nagbigay galang. Tumawa si Master Flamespark at binigyan ng makahulugang tingin ang batang may malaking ulo bago umalis. Agad sumunod ang matandang lalaki sa kanya. Nawala sila sa kalayuan. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit nakakaramdam siya ng kaluwagan. Nang dumating siya sa kanlurang rehiyon ng impluwensya ng All Heaven, mayroon na siyang plano. Ang planong ito ang dahilan kung bakit siya nang ahas na ilabas ang branch ng World Thunder Tree bago ang huling laban. Ginamit niya ito upang makuha ang tiwala. Sa kalawakan, nawala ang ngiting nasiyahan sa mukha ni Master Flamespark at walang ekspresyon ng kanyang mukha, kaya hindi matukoy kung ano ang iniisip niya. May naisip ang matandang lalaki sa tabi ni Master Flamespark at agad niyang sinabi, Temple Lord, sa pananaw ko, malinaw na nagsisinungaling si Shumo. Bukod pa dito, ang batang may malaking ulo ay isa sa mga Heaven Celestials, ngunit siya ay kinokontrol ni Shumo. Sa opinyon ko, tumingin si Master Flamespark at malamig na tiningnan ng matandang lalaki. Nang makita ng matandang lalaki ang titig na iyon, napanganga siya at agad na nilunok ang natitirang kalahati ng kanyang pangungusap. Pagkatapos ilihis ang tingin, naglakad si Master Flamespark patungo sa kalawakan. Si Shumo ay hindi ordinaryo. May 4 na puwersa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kahit sa aking cultivation, isa lang ang nakita ko, at ito ang pinakamahina sa kanila. Isinasaalang-alang ni Master Flamespark habang gumagalaw sa kalawakan. Ang puwersang nakita niya ay pinawi ang orihinal na iniisip ni Master Flamespark at nagbigkas siya ng isang buntong hininga. Pamilyar siya sa puwersang iyon. Sa totoo lang, ito ay ang marka ng Vermilion Bird. Tanging sa pagkakaroon ng kanyang antas ng cultivation ay makikita ang markang iyon sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Si Shumo ay hindi ganito kakaiba bago siya lumipat sa Alliance Star System, ngunit pagkatapos mawala ng ilang araw, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang bagay. Vermilion Bird Mark, tinutulungan ako ng taong iyon dati. Kalimutan ko na. Nilundag ni Master Flamespark ang kanyang ulo at nawawala na siya kasama ang matandang lalaki.
Ang balita ng pagbabalik ni Shumo ay mabilis kumalat sa maikling panahon. Sa katunayan, si Shumo ay labis na sikat sa All Heaven Star System, kaya halos lahat ng cultivator sa All Heaven ay nakakaalam na bumalik na siya. Ang pinaka-frustrated ay si Shu Ting. Nang matanggap niya ang balita, nag-isip siya saglit bago nagmamadaling umalis kasama ang isang grupo ng mga cultivator. Nais niyang makahanap ng isang planetang pang-cultivation upang mailabas ang kanyang galit. Tungkol kay Wang Lin, tila tag-ulan sa abandonadong planetang iyon. Ang walang katapusang ulan ay bumalot sa isang maliit na bahagi ng planeta at nagdulot ng pag-ikot ng mistang tubig sa paligid. Ang tubig ay napakabigat kaya't ang tanawin sa paligid ay nagiging malabo, at hindi makapasok ang liwanag mula sa langit. Ang alikabok ay naalis na ng ulan at ang dumadaloy na tubig ay nag-form ng mga kanal sa lupa. Ang ilan sa alikabok at putik ay naalis ng malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa mga sanga at dahon ay umuugong. Ang ulan ay dumadaloy pababa sa mga gilid ng mga dahon at nagkakaroon ng kondensasyon sa ilalim. Maraming mabagsik na hayop ang naghahanap ng lugar upang iwasan ang kalamidad na dulot ng ulan. Ang ilang mga water beasts lamang ang patuloy na gumagalaw sa ulan. Ang bundok na kinatatayuan ni Wang Lin ay nakatayo ng tuwid sa ilalim ng ulan. Ang batang may malaking ulo ay nakatingin sa ulan at tahimik na nag-iisip. Hindi pinipigilan ng mga restrictions sa bundok ang ulan. Dahil dito, ang bundok ay napalilibutan din ng ulan. Naaalala ng batang may malaking ulo ang kanyang kabataan habang pinagmamasdan ng ulan. Dati, lagi niyang pinapanood ang ulan ng malabo. Naalala niya pa noong siya'y pinalayas ng pamilya. Isang maulang gabi iyon. Nawawala siya sa sariling mundo nang itulak siya palabas mula sa tahanan ng pamilya at sa putik. Noon, may mga ngiti pa siya, ngunit may halong lungkot na. Nahulog siya sa putik at nabasa ang kanyang mga damit. Habang pinagmamasdan ng ulan at ang kidlat na kumikislap, naramdaman ng batang may malaking ulo ang sakit sa kanyang puso. Alam niyang pangit siya, kaya't upang hindi magdulot ng disgust ang iba, lagi siyang naglalagay ng ngiti. Kahit na binubugbog siya ng kanyang ina, patuloy siyang ngumiti. Kahit na ang kanyang mga kapatid ay binubuli siya, nakangiti pa rin siya. Gayunpaman, pareho pa rin ang naging wakas. Noong gabing iyon na umuulan, unti-unting nawala ang kanyang ngiti at naglakad siya sa ulan na wala sa sariling mundo. Napakaliit ng kanyang katawan. Parang maaari siyang matamba anumang oras sa ilalim ng malakas na kulog. Hinaplos ng batang may malaking ulo ang kanyang dibdib at tiningnan si Tashan at Lei Ji bago tumingin kay Wang Lin. Para sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, hindi niya malilimutan ang nangyari ilang araw na ang nakalilipas, nang magdesisyon siyang mag-self-destruct sa kawalan ng pag-asa at isang pares ng mga kamay ang humila sa kanya mula sa buhay at kamatayang krisis. Isang imahe ang sumakop sa kanyang isipan noon. Tiningnan din ni Lei Ji ang ulan at ninanais niyang maunawaan ang kanyang bloodline ability. Sa tahimik na paligid, hindi niya maiwasang alalahanin ang kanyang nakaraan. Pinilit siyang lisanin ng Planet Giant Demon at punong-puno ng galit. Kasama ang kanyang mga tao, tumakas sila mula sa Planet Giant Demon at naglakbay sa mga bituin. Noon, siya'y naguguluhan. Gutom ang kanyang puso para sa dugo, ngunit walang kapangyarihan. Wala siyang magawa kundi lisanin ang kanyang tahanan. Kung nahuli siya, malamang hindi siya nakalabas sa Planet Giant Demon. Habang naguguluhan, dinala niya ang kanyang mga kababayan sa planetang Suzaku. Noong panahong iyon, ang Suzaku ay pinangalan ng Yehuyo. Sa ilalim ng patnubay ni Yehuyo, maraming cultivators ang nagsama at nagsimula ng digmaan laban sa mga katutubong naninirahan sa planeta. Sila ang Forsaken Immortal Clan na bihasa sa paggamit ng mga runes. Isang planetang puno ng spiritual energy ang naging kalahating wasak dahil sa digmaang iyon. May isang tao sa tabi ni Yehuyo na hindi nagustuhan ni Lei Ji. Tila naalala niyang ang pangalan ng taong iyon ay si Sito Nan. Mataas ang pagtingin ng taong ito kay Yehuyo. Tratado nila ng magalang ang Giant Demon Clan. Nagbigay pa si Yehuyo ng isang malaking bahagi ng lupa upang magtayo sila ng kanilang sariling bansa. Ang pirasong lupa ay hindi malapit sa Forsaken Immortal Clan. Malayo ito sa Forsaken Immortal Clan, kaya't ligtas ito. Wala siyang ibang paraan upang ipagpasalamat ang kabutihang iyon kundi ang kunin ang kanyang battle axe at patayin ang Forsaken Immortal Clan ng siya mismo. Kinuha niya ang mga ulo ng Forsaken Immortal Clan upang magpasalamat kay Yehuyo. Habang tinitingnan ang kanyang nakaraan, naramdaman ni Lei Ji ang panghihinayang. Hindi siya kasing tanga tulad ng hitsura niya sa ibabaw. Sa katunayan, siya ay matalino. Nakaranas siya ng labi sa loob ng 10,000 taon ng pamumuhay. Subalit, siya'y ikinulong ng corpsec ng matagal at ang kanyang isipan ay naging magulo. Dahil sa pagiging matalino, sumang-ayon si Lei Ji na maging kabayo ni Wang Lin nang hindi nagdadalawang isip. Matapos pagmasdan si Wang Lin, naramdaman niyang kung susundan niya si Wang Lin, maaaring makabalik siya sa Planet Giant Demon at maghiganti.
Lalo na nang mangyari ang laban kanina, nang maglabas si Wang Lin ng malakas na sigaw, nanginginig ang kanyang isipan. Sa sandaling iyon, lahat ng mga plano niya ay naglaho at isang kalooban mula sa kanyang mga ninuno sa kalaliman ng kanyang kaluluwa ang nagpatibay sa kanya sa sigaw na iyon. At sa sandaling iyon, tumibay ang kanyang desisyon na sundan si Wang Lin. Hindi ako makakakuha ng pansin kung ako lang ay magiging isang kabayo. Lahat ay nakasalalay sa bloodline ability ng aking giant demon clan. Habang iniisip ito, pumikit si Lei Ji at patuloy na pinapalalim ang pag-unawa sa kanyang bloodline ability. Habang nakaupo si Wang Lin doon, bumuhos ang ulan mula sa langit at tumama sa kanyang katawan. Ang malamig na enerhiya ay dahan-daang pumasok sa katawan ni Wang Lin mula sa ulan. Dahan-dahan siyang nag-cultivate at kumalat ang kanyang divine sense. Ang bundok ang naging sentro at ang kanyang divine sense ay bumalot sa paligid. Sa sandaling ito, ang kanyang divine sense ay nahati sa napakaraming piraso at sinubukang magsanib sa ulan. Gayunpaman, sa oras na magsanib siya sa ulan, ang mga patak ng ulan ay mabilis na nawawala sa lupa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang divine sense ay maaaring mailabas. Ulit-ulit itong nangyari. Parang ang ulan ay walang resistensya sa divine sense ni Wang Lin. Ngunit dahil dito, ang energy ng mundo sa loob ng ulan ay agad nawawala sa sandaling tumama ito sa lupa. Isang bagay na hindi kayang pigilan ni Wang Lin. Habang patuloy na nagsasanib si Wang Lin sa ulan at unti-unting nahuhulog sa loob nito, tila narinig niya ang isang pag-unawa na matagal na niyang natamo. Ang ulan ay ipinanganak mula sa langit at namamatay kasama ang lupa. Ang prosesong ito ay buhay. Ang dahilan kung bakit tinitingnan ko ang ulan at hindi ang langit o lupa ay dahil tinitingnan ko ang buhay ng ulan. Ito ang buhay at kamatayan. Biglang nanginig ang katawan ni Wang Lin. Agad niyang binuksan ang kanyang mga mata habang nakatitig sa ulan at binanggit, nakamtan ko na ang kaliwanagan tungkol sa buhay at kamatayan. Ang natitira na lang ay ang pinagmumulan ng ulan. Kabanata 914. Plan to slaughter all heaven. Nagmuni si Wang Lin habang tinitingnan ang ulan sa harapan niya, at ang pamana na ibinigay ni Qing Shui ay umuukit sa kanyang isipan. Ang mga mata niya ay kumislap ng mas maliwanag at mas maliwanag hanggang sa naging parang mga ilaw sa madilim na gabing iyon. Hindi ko alintana kung ang ulan na ito ay patay o buhay. Ang kailangan ko lang tandaan ay ang ulan na ito ay nagmula sa langit. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinitingnan ang mga ulap sa langit. Ang ulan na bumabalot sa lupa ay nagmula sa mga ulap na iyon. Ang langit ay may mga ulap lamang. Ang ulan ay nagmumula sa mga ulap. Habang nag-iisip si Wang Lin, kumalat ang kanyang divine sense ngunit hindi na siya nagsanib sa ulan. Sa halip, pumasok ang kanyang divine sense sa langit at pumasok sa mga ulap. Dito, nadama niya ang malaking halaga ng origin energy ng mundo. Ang origin energy ng mundo ay hindi matatag at patuloy na nagbabanggaan. Sa bawat pagbabangga nito, isang malaking bilang ng mga patak ng ulan ang bumagsak sa lupa. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag, ang kanyang katawan ay kumilos, at siya ay lumipad mula sa bundok. Tinutungtungan niya ang ulan na parang umaakyat sa hagdang-hagdang palasyo at diretsyong pumasok sa mga ulap. Pagkapasok niya sa mga ulap, ang mga kidlat ay damaloy sa ulan at ang mga tunog ng kulog ay kumalampag. Ngunit, hindi ito nakapigil kay Wang Lin. Pagkapasok niya sa mga ulap, mas lalo pang kumalat ang kanyang divine sense sa loob ng mga ulap. Ang patuloy na pag-unawa ay nagdulot sa kanya ng ngiti. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya mula sa mga ulap at dumating sa kabilang bahagi ng planeta. Dito, isang malaking halaga ng water vapor ang umaakyat sa hangin. Ang water vapor ay hindi nakikita, at tanging ang divine sense ni Wang Lin ang nakakakita dito. Ang water vapor ay bumubuo ng manipis na mga ulap na umaakyat sa hangin, ngunit mahirap itong makita ng mata. Naiintindihan ko na. Tumawa si Wang Lin habang binubukas ang kanyang mga braso at tinuturo ang lupa. Ang origin energy ay lumabas mula sa kanyang katawan at ang water vapor sa mundo ay naging masiksik. Parang pinapalakad ng vapor, mabilis itong nag-condense. Ang espasyo sa paligid ng mga kamay ni Wang Lin ay kumontra, at pagkatapos ng ilang sandali, nagkaroon ng madilim na mga ulap. Pagkapikitin ng madilim na mga ulap, mabilis itong nag-condense. Sa huli, isang grupo ng madilim na mga ulap ang biglang nabuo sa mga kamay ni Wang Lin. Habang ang kanyang divine sense ay dumaan sa mga ulap, mga kidlat ang sumabog sa loob ng mga ulap. Ang kanyang divine sense ay niyugyug ang mga ulap, na nagdulot ng malalakas na tunog ng kulog at mga malalaking patak ng ulan na bumagsak. Ang mga Nirvana Scryer Stage Cultivators ay kailangang magtuon ng pansin sa mga batas. Ito ang tunay na nagpapalakas sa mga cultivators sa ikalawang hakbang. Ngunit ang mga batas ay ethereal at napakahirap maunawaan. Ito rin ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga cultivators sa ikalawang hakbang. Mayroong mga cultivators na nakahawak na ng ilang mga batas, at ito ang nagbigay daan upang tumaas ang kanilang antas ng cultivation.
Ngunit sa huli, hindi pa rin sila makausad at ang kanilang mga spell ay hindi malakas. Ang pangunahing dahilan ay ang paraan ng paghawak nila sa mga batas ay passive at hindi aktibo. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay bahagyang nakaabot sa gilid ng batas. Nagpakita siya ng ngiti habang ipinapaikot ang kanyang kamay. Ang mga ulap ay unti-unting naging transparent at kalaunan ay nawala. Habang tumatawa, bumalik siya sa tuktok ng bundok sa isang hakbang. Nakatayo siya doon at tinitingnan ang mga ulap sa langit. Sa sandaling iyon, ang ulan ay patuloy na bumagsak, ngunit naging water vapor ito sa tuwing aabot ng 3 pulgada kay Wang Lin. Hindi nagtagal, isang layer ng mga ulap ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Ang tagpong ito ay eksaktong pareho nang dumating si Master Flamespark. Ngunit ang mga ulap sa paligid ni Wang Lin ay manipis. Ang mga ulap ni Master Flamespark ay parang kayang magpabagsak ng mundo kung bibigyan lamang siya ng utos. Ngunit kung ang Divine Sense ni Master Flamespark ay bumaba sa planeta at nakita ito, tiyak na mabibigla siya. Dahil ang ulap na ito ay hindi nagmula sa Origin Energy Spell, kundi isang senyales ng mga batas. Ito ay dulot ng lakas ng batas. Hindi ito isang sinadyang aksyon. May kinalaman ito sa banayad na pagbabago ng espasyo sa paligid ng sarili upang ang mga patak ng ulan ay maging ulap. Ang ulap na ito mismo ay isang spell na may walang katapusang lakas. Si Celestial Emperor Baifan ay tunay na isang Diyos na tao. Napabuntong hininga si Wang Lin. Ininherit niya ang Summon the Rain mula kay Qing Shui. Ang celestial spell na ito ay nagmula kay Celestial Emperor Baifan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa spell na ito, natutunan niyang hawakan ang mga batas. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong celestial spell. Kaunti lamang ang mga celestial spell na may ganitong epekto. Ang ulan ay nagmula sa mga ulap at ang ulap na ito ay nagmula sa tubig. Ngunit kung walang hangin, hindi maaaring mabuo ang ulap. Ang pamana na ito ay mula kay Qing Shui, at bagaman hindi ito nagbigay kay Wang Lin ng kaliwanagan, binigyan siya nito ng kaalaman tungkol sa mga batas. Kaya't lalo pang naging mapagpasalamat si Wang Lin kay Qing Shui. Hindi ko inisip na si Sito ay nakahawak na ng batas noon. Ang eksena ng paglitaw ni Sito Nan mula sa Heaven-defying deed ay pumasok sa isipan ni Wang Lin. Ulan noon nang sumigaw si Sito Nan, alis para sa akin. Sa sandaling iyon, ang ulan ay muling naging ulap at mabilis na nawala. Ang lahat ng mga ulap sa langit ay bumagsak, na nagbukas ng isang malinaw na langit. Noong mga panahon na iyon, naramdaman lamang ni Wang Lin ang isang hindi maipaliwanag na epekto mula sa katawan ni Sito Nan, at ikinilos nito ang kalangitan. Parang ang lahat ng buhay ay kailangang umatras at magbigay daan sa kanya. Isa lamang itong malabong pakiramdam. Pagkatapos ng lahat, mababa pa ang antas ng cultivation ni Wang Lin noon, kaya't wala pa siyang karapatang magtamasa ng ganoong kaalaman. Ngunit ngayon na iniisip niya ito, malinaw na nakahawak na ng batas si Sito Nan. Iniisip ito ni Wang Lin at siya ay nakakita ng malinaw sa lahat ng alaala niya. Aha! Kaya pala ganito. Nagmuni si Wang Lin habang iniisip ang panahon ng unang nakuha niya ang Heaven-defying deed 1,000 taon na ang nakalipas. May ulap sa Heaven-defying deed. Ang ulap na ito ay dapat sumipsip ng water vapor mula sa mundo upang madagdagan ng mga ulap. Ngayon, naisip ito ni Wang Lin at agad na naintindihan at mapait na ngumiti. Sa katunayan, may isang bagay na palaging umiiral sa paligid niya, ngunit hanggat hindi siya umaabot sa isang partikular na antas, hindi niya ito mapapansin. Kahit na nakita na niya ito, hindi pa siya nakapagkakaliwanagan. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay ganap na nakakaintindi. Sa wakas na intindihan ko na ang bahagi ng water law ng Heaven-defying deed pagkatapos ng 1,000 taon. Ang bahagi na ito ay ang unang yugto na ipinakita ng Heaven-defying deed. Hanggang ngayon, hindi ko pa ito ganap na nakuha at nahawakan lamang. Hinaplos ni Wang Lin ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at nakaramdam ng panghihinayang. Tiningnan niya ang ulan na bumabagsak mula sa langit at bahagyang iniwasiwas ang kanyang kamay habang binibigkas, magkakalat. Ang galaw na ito ay nagdulot ng paglipad ng mga ulap kasabay ng kanyang kamay. Ang lahat ng ulan sa mundo ay biglang nayanig at isang malaking bilang ng mga ulap ang lumitaw. Parang may isang malakas na hangin na itinulak ang lahat ng mga ulap pabalik. Sa epekto ng hangin na ito, lahat ng mga ulap sa langit ay nagsimulang bumagsak. Kasunod ng isang malakas na tunog ng kulog, parang isang malaking kamay ang dumaan sa kalangitan, at ang lahat ng mga ulap ay tuluyang nawala. Isang malinaw na langit ang lumitaw sa planeta. Ang araw ay sumikat, nagdadala ng init. Ang lupa ay nagbigay ng amoy ng dumi. May mga malalaking patak ng tubig na patuloy na bumabagsak mula sa mga halaman pagkatapos ng ulan. Nagpakita ng bahaghari sa abot tanaw. Ito ay parang isang tanawin mula sa celestial realm. Sa ganitong atmosfera, kahit ang mga mabagsik na hayop na dumating ay hindi umungol. Sa halip, dahan-dahan silang umungol sa langit. Ilang ibon ang lumipad mula sa abot tanaw na may masayang mga huni.
Maliwanag na ang mahabang panahon ng ulan ay naging dahilan upang hindi sila makalipad ng matagal na panahon. Tahimik ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanang kamay niya ay nagbuo ng seal at biglang lumitaw ang itim na hangin na 10 talampakan mula kay Wang Lin. Ang itim na hangin ay naging 2 itim na dragons na nagpapalabas ng malamig na hangin. Ang malamig na hangin ay nagsanib sa mist upang maging mga ulap at pagkatapos ay nagcondense ang mga patak ng tubig. Ang origin energy ng mundo sa paligid ay mabilis na dumaloy patungo sa mga ulap. Sa isang utos mula kay Wang Lin, ang ulan ay kumalat sa buong mundo at summon the rain ay lilito. Iniwaswas niya ang kanyang kanang kamay at nawala ang mga ulap. Ang mga itim na dragons ay nawala din at lahat ay bumalik sa normal. Nang makita ito ng batang may malaking ulo, kumurap ang mga mata niya. Siya ay tahimik na nag-iisip, at tumaas ang kanyang respeto kay Wang Lin. Si Lei Ji ay nagising mula sa kanyang pagninilay at kumislap ang kanyang mga mata. Isang alon ang bumangon sa kanyang puso at naiisip, ito ang lakas ng batas. Nais ko lang itong makita sa mga spells ng mga malalakas na cultivators. Habang nag-iisip siya, lalo pa siyang naging determinado na sundan si Wang Lin. Samantalang si Tashan, para bang wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Patuloy siyang nag-cultivate habang nakapikit ang mga mata. Si Wang Lin ay umupo sa lupa. Tahimik ang mga mata niya. Naunawaan niya na ang Summon the Rain, kaya't ang susunod na spell na interesado siyang matutunan ay ang Magic Arsenal. Sa sandaling ito, isang malabong anino ang mabilis na gumalaw sa pagitan ng interseksyon ng kanlurang at hilagang rehiyon ng Alliance Star System. Ang aninong ito ay kasing bilis na madalas nawawala sa isang kisap mata. Hindi lang isang anino, kundi maraming anino ang gumagalaw sa mga bituin. Maraming alon ang patuloy na kumakalat sa paligid nila, na nagpapabilis sa kanilang galaw. Pagpasok nila sa kanlurang rehiyon, hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang pangkat ng mga cultivators mula sa All Heaven. Ang taong namumuno sa pangkat ay ang 6 na daliri na cultivator. Dinala niya ang pangkat at patungong hilaga. Ang kanlurang rehiyon ay nasa ilalim ng kontrol ng All Heaven, at bilang isang celestial, kailangan niyang pumunta sa hilaga at magbukas ng landas. Habang naglalakbay sila, labis na maingat ang 6 na daliri na cultivator. Pinakalat niya ang kanyang divine sense, kaya kung may anumang senyales ng panganib, agad niyang mapapansin. Nang makita ng mga anino ang 6 na daliri na cultivator at ang 100 cultivator sa likod niya, lahat ng mga anino ay nagbago ng direksyon at patungong kanila. Ang 6 na daliri na cultivator ay patuloy sa paggalaw nang bigla niyang maramdaman ng isang panganib. Nakaramdam siya ng mga paghapdi mula sa kanyang ika-6 na daliri at natakot, kaya agad siyang huminto. Ngunit, sa sandaling ito, nakita niya ang mga aninong papalapit sa kanila. Ang isang sulyap na yun ay nagdulot sa kanya ng paghikbi ng mga mata. Agad niyang tinamaan ang kanyang bag ng pagkakaroon at pinunit ang isang mensahe na ron at gumuho. Hindi siya umatras, kundi nagpatuloy na umatake, ngunit sa sandaling iyon, kalahati ng mga ilusyonaryong anino ay pinalibutan ng 6 na daliri na cultivator. Ang natitira ay sumugod sa mga cultivator sa likod niya. Maraming malungkot na sigaw ang umalingaw at mga spell ang nagpakita. Nang ilang sandali, nagurong-urong ang 6 na daliri na cultivator, ngunit habang siya'y tumatakas, isang malaking anino ang pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nanginig tuwing ang isang ilusyonaryong figure ay pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang tumakbo ng ilang talampakan, siya ay tumigil. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang tingin, ngunit ilang sandali lang, bumalik ito sa normal. Tumingin siya pababa sa kanyang katawan, at ipinakita ng nagtataglay ng 6 na daliri ang isang kakaibang ngiti at bamulong, tanggap able ang katawan na ito. Sa likuran niya, ang mga cultivator ng All Heaven ay lumabas isa-isa. Lahat sila ay may mga kakaibang ngiti. Malapit nang magsimula ang plano ng Mysterious Temple upang lipulin ang All Heaven. Pagkatapos ng malaking pagbabagong ito, hindi lang si Shumo ang ating layunin. Kailangan ding alisin ang mga natitirang cultivator ng All Heaven. Mula sa 4 na banal, dumating ang Blackfin Devil Saint at Heavenly Dao Origin Saint. Sa pagkakataong ito, matutuklasan ng mga cultivator ng All Heaven na hindi ganon kadali ang pagpasok sa pintuan ng ating Alliance Star System. Kabanata 915. 18 Layers of Hell. Sa pamamanan ni Qing Shui, naintindihan ni Wang Lin na sa mga spell ni Celestial Emperor Bai Fan, ang Call the Wind, Summon the Rain, at Magic Arsenal, ang Magic Arsenal ang pinakamalakas. Pati si Qing Shui ay labis na pinapahalagahan ng Magic Arsenal. Isa ito sa mga spell na nagpasikat sa kanya sa Celestial Realm. May mataas na mga inaasahan si Wang Lin para sa spell na ito. Malalim siyang huminga at isinara ang kanyang mga mata. Pagkatapos niyang maunawaan ang pamana ng Magic Arsenal mula kay Qing Shui, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagsimulang umikot ang Celestial Origin Energy Core sa kanyang katawan. Habang umiikot ito, isang malaking halaga ng Celestial Origin Energy ang dumaan sa kanyang katawan.
Ang kanyang origin energy ay nagsimulang dahan-daang magtago hanggang sa tanging ang matinding celestial origin energy na lamang ang patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kasalukuyang Wang Lin ay naglalabas ng malaking halaga ng celestial origin energy. Tila siya ay isang tunay na celestial. Ang batang may malaking ulo ay maingat na nagmasid dito at napabuntong hininga. Palagi niyang iniisip kung bakit may celestial origin energy si Shumo, kahit na malinaw sa kanyang alaala na hindi kailanman pumasok si Shumo sa celestial pool. Ngunit hindi siya naglakas loob magtanong tungkol dito. Tumingin siya kay Wang Lin na puno ng celestial origin energy at napangiti ng mapait. Kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang domain para sa celestial origin, ngunit si Shumo ay may parehong domain at celestial origin energy. Habang umiikot ang celestial origin energy ni Wang Lin, nagsimula siyang magbuo ng mga handseal na nakuha mula sa pamana ni Qing Shui na natatangi sa Magic Arsenal. Ang Magic Arsenal ay nangangailangan ng pagbubukas ng cycle ng reincarnation at pagkuha ng mga soul fragments ng mga taong pinatay mo. Pagkatapos, kailangan mong bumuo ng iyong sariling misteryosong espasyo upang pagsamahin ang mga soul fragments. Tanging sa ganitong paraan lamang mabubuo ang Magic Arsenal. Ang lakas ng spell na ito ay nag-iiba depende sa tao. Halimbawa, kapag ginamit ni Bai Fan ang Magic Arsenal, ito ay tumakip sa buong langit, at kakaunti lamang ang makakapigil dito. At naroon si Qing Shui, kung saan ang kanyang Magic Arsenal ay puno ng pagpatay na magpapayield sa mga tao bago pa man makipaglaban. Habang bumubuo ng mga seal, biglang damaloy ang celestial origin energy sa kanyang mga braso papunta sa mga seal. Tila ang mundo ay nagbago ng mga kulay habang ang mga hibla ng celestial origin energy ay nagsalubong sa harap niya at nagsimulang mag-ikot. Sa simula, hindi mabilis ang ikot, ngunit habang ang celestial origin core sa loob ni Wang Lin ay umiikot ng mas mabilis, ang vortex ay sa huli ay nagmukhang isang buhawi. Habang ang vortex ay umuungol, nagsimulang mag-expand. Sa isang kisap mata, isang vortex na mga dosenang talampakan ng taas ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Umiikot ito ng mabilis kaya't parang hindi ito umiikot, ngunit sa realidad, ang ikot ng vortex ay umabot na sa pinakamataas nitong bilis. Kung noong una bago makuha ni Wang Lin ang celestial origin energy mula sa ika-17 na layer ng Immortal Graveyard, tiyak ay mauubos at mag-collapse ang kanyang celestial core bago pa makabuo ang vortex. Kahit pagkatapos niyang maabsorb ang lahat ng celestial origin energy at ang kanyang celestial core ay naging kasing laki ng isang bata, naramdaman ni Wang Lin na mabilis nang nauubos ang kanyang celestial origin energy. Alam niyang hindi niya kayang panatilihin ang vortex ng higit sa 3 araw. Alam ni Wang Lin na ang vortex na ito ay isang self-created reincarnation cycle na nabuo mula sa celestial origin energy. Sa realidad, ito ay isang spell na nakatuon sa iyong mga alaala. Magiging malalim ka sa iyong sariling mga alaala at kukuha ng mga soul fragments mula sa mga taong pinatay mo. Bagamat mga alaala lamang, ito ay tila sobrang totoo kapag ginamit ang spell na ito. Ang mga soul fragments na nakuha ay nagtataglay pa ng ilan sa kanilang cultivation. Dahil dito, maaari silang magamit sa Magic Arsenal. Habang pinapalawak pa niya ito, lalo siyang nawawala ng celestial origin energy. Kung hindi siya magiging matagumpay sa loob ng 3 araw, ang celestial origin energy ay mauubos at mag-collapse ang vortex. Sa sandaling magbukas ang vortex, ang Ancient Thunder Dragon origin soul ni Wang Lin ay lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at pumasok sa vortex. Patuloy na nag-urong ang vortex hanggang ito ay naiimprinte sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Ang paligid ay naging tahimik. Ang Ancient Thunder Dragon origin soul ni Wang Lin ay dumaan sa isang lagusan ng oras. Unti-unti siyang nagbago hanggang sa maging anyo ng tao. Sa isang iglap, natapos ang lagusan, at nang siya ay sumabog palabas, ang araw ay kumislap sa kanyang mga mata. Tumingin si Wang Lin pababa at nakita ang Hengyu sect sa planetang Suzaku. Nakita niya ang 2 kabataan. Ang isa ay puno ng pawis, ginagamit ang attraction spell. Sa gilid, ang taong kinokontrol ng attraction spell ay isang batang lalaki na may hawak na pangitsa. Ang pangitsa ay nakatutok sa isang batang lalaki. Itinaas ng batang lalaki ang axe at walang awa itong ibinagsak sa ulo ng batang lalaki. Isang malupit na sigaw ang umabot. Kitang-kita ni Wang Lin ang isang soul fragment na lumabas at pumasok sa kanyang origin soul. Ang taong ito ay hindi ko pinatay. Bakit? Habang nag-iisip si Wang Lin, naramdaman niya ang isang makapangyarihang puwersang umihila sa kanyang origin soul. Sa isang kisap mata, malabo ang kanyang paningin at siya ay nasa isang kalsada. Sa harap niya ay isang batang lalaking nakasuot ng itim na robe na nakikipaglaban sa isang kalalakihang nasa katamtamang edad. Di nagtagal, namatay ang kalalakihang nasa katamtamang edad. Sa tabi ng kalalakihang nasa katamtamang edad ay isang madilim na kabataan na nagsabi, siya ay disciple ng matandang Jimo. Kailangan nating umalis agad. Ang soul fragment ng kalalakihang nasa katamtamang edad na namatay ay lumabas at pumasok sa origin soul ni Wang Lin. Nagbago ang eksena muli. Ngayon, ito ay isang yungib sa kagubatan.
Kinain niya ang pundasyon ni Teng Li, pagkatapos ay lumabas ang soul fragment ni Teng Li at pumasok kay Wang Lin. Isa-isang dumaan ang mga eksena mula sa bansa ng Zhao hanggang sa Corp Sect. Pagkatapos ay sa Juming Valley, ang Foreign Battlefield, Hao Fen, at pagkatapos ay sa Sea of Devils kasama ang Dragon Tendon at ang 100 araw na 10,000 Devil Kill Order. Pagkatapos, bumalik siya sa Zhao, kung saan pinatay niya ang pamilya Teng. Ang labanan kay Zhu Yu, ang Rain Celestial Realm, at pagkatapos ay ang pagpatay niya sa ninuno ng bansa ng Zhu Yu at ang ninuno ng Giant Demon Clan. Kasunod noon ang laban sa Forsaken Immortal Clan at ang bansa ng Suzaku at kung ano ang nangyari sa Suzaku Tomb. Lahat ng ito ay muling naganap na parang binubuhay ni Wang Lin ang kanyang buhay. Ang Tian Yun Sect, ang Demon Spirit Land, ang Celestial Slaughter Art, ang All Heaven Star System, ang ninuno ng Huan Family, ang Thunder Celestial Realm, ang pagpatay kay Blood Ancestor, ang loob ng Nether Beast, ang pagpatay sa Celestial, ang pagpatay sa mga miyembro ng pamilya Yao sa Western Domain, at lahat ng nangyari sa Celestial Title Competition kung saan nakuha niya ang rank 1 sa isang linya ng langit. Sa huli, huminto ang kanyang mga alaala. Nagulat si Wang Lin. Pakiramdam niya ay may isang makapangyarihang puwersang humawak sa kanya at patuloy siyang hinihila pataas. Pagkatapos, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Siya ay basang-basa ng pawis at ang bundok ay nandoon pa rin sa harap niya. Sa sandaling magising, ang vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tumigil sa pag-ikot at naging mga hibla ng Celestial Origin Energy na bumalik sa kanyang katawan. Ang Celestial Origin na kasing laki ng isang bata ay kumurba ng halos 60%. Ang buhay ng kanyang pagpatay ay mabilis na dumaan. Nang muling dumaan si Wang Lin sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng pagsisisi. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tiyak kung siya ay nagising mula sa kanyang panaginip. Napakalakas ng Celestial Spell. Malalim na huminga si Wang Lin. Ang Celestial Spell ni Celestial Emperor Bai Fan ay nabuo mula sa pagsasanib ng maraming spell. Ang asensya ng mga spell na ito ay inalis upang bumuo ng isang bagong Celestial Spell. Ngunit, upang matutunan ang spell na ito, kailangan ni Wang Lin na maranasan ang proseso. Nag-isip si Wang Lin sandali. Nakagawa na siya ng desisyon para sa ikalawang bahagi ng Magic Arsenal. Pagkatapos balikan ito upang tiyakin na walang problema, lumitaw ang Underworld River sa ibabaw ni Wang Lin. Ang Underworld River ay kumalat at ang amoy ng galit ay pumuno sa mundo. Ngunit, sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, ang dalawang dulo nito ay nagkonekta upang bumuo ng isang bilog. Sa sandaling iyon, isang aura na tumataas sa langit ay lumitaw. Tiningnan ni Wang Lin ang Underworld River at bumuga ng isang bagay. Ito ang Celestial Silang Stamp. Sa sandaling lumitaw ito ay lumutang sa hangin. Nagsanib ito sa Underworld River. Ang daan-daang libong Golden Runes ay lumitaw at nagsanib sa Underworld River. Ang Underworld River ay nagsimulang gumalaw na parang kumukulo, at isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari nang magsanib ang mga Golden Runes dito. Ang buong Underworld River ay tumagos sa mundo habang dinadala ang daan-daang libong seals at sa wakas ay nagsanib ng buo sa Celestial Silang Stamp. Isang makapangyarihang presyon ang biglang pumulibot sa planetang iniwan ni Wang Lin. Ang presyon na ito ay mula sa Celestial Silang Stamp. Nagbago ang hitsura ng Celestial Silang Stamp. Hindi na ito gintong kulay kundi itim. Ngunit, isang napakalakas na aura ang kumakalat mula sa dilim na ito. Parang may napakaraming galit na espiritu na umaatungal at nagsusumikap na makalabas mula dito. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagkakaroon ng ilang mga singsing sa Celestial Silang Stamp at paghahati nito sa 18 na mga layer. Ang bawat layer ay naglalabas ng matinding galit na aura at kumikislap ng madilim na silang light. Ang mas malalim ang layer, mas malakas ang galit na aura. Ito ang kanyang personal na realm na nilikha para sa Magic Arsenal. May Mysterious Realm si Bai Fan at Slaughter Realm si Qing Shui. Si Wang Lin naman ay may 18th Layers of Hell Reincarnation Realm. Gamit ang Celestial Silang Stamp bilang lupa, ang mga Golden Seals bilang seal, ang Underworld River bilang Reincarnation Cycle, at pinupuno ito ng galit na aura upang buuin ang 18 layers ng impyerno. Mas malalim ang 18 layers, mas malalakas ang kaluluwang nasa loob. Walang soul fragments mula sa 15th hanggang 18th layers, ngunit mayroon sa 14th layer. Ang soul fragment na ito ay natatakpan ng mistang dugo at isang napakalupit na galit. Siya ang Blood Ancestor, na pinatay ni Wang Lin. Higit sa 100 soul fragments ng mga Celestial na pinatay ni Wang Lin sa Immortal Graveyard ay nablok sa 13th layer. Nagsisilabas sila ng nakakabaliw na mga sigaw, na nais makalabas, ngunit sila ay ganap na nablok. Naruroon din ang mga soul fragments ng mga cultivator mula sa pamilya Yao na pinatay ni Wang Lin, pati na ang mga soul fragments ng lahat ng corporeal yang at mga cultivator na pinatay ni Wang Lin. Ang Magic Arsenal ay isang napaka-tyrannical na spell. Kinuha nito ang mga soul fragments ng lahat ng pinatay mo mula sa reincarnation cycle at ginamit ang mga ito.
Tumayo si Wang Lin at tumingin sa 18 layers of hell sa langit. Isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang origin soul ay sumabog at bumuga ng essence origin energy. Walang katapusang itim na gas ang lumabas mula sa essence origin energy. Ang itim na gas na ito ay lahat ng mga taong pinatay ni Wang Lin. Nang kanilang madama ang 18 layers of hell, sila ay nablok sa loob. Kasabay nito, inihampas ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at lumabas ang 1 billion soul flag. Inalag niya ang bandila na nagpalabas ng mga soul fragments at damaloy na parang mga baliw. Kabanata 916. Alliance Style. Maraming mga soul fragments sa loob ng 1 billion soul flag, at lahat ng mga ito ay damaloy papasok sa 18 layers ng impyerno. Ang galit sa loob ng 18 layers ng impyerno ay patuloy na lumalaki habang ang mga soul fragment ay dumadaan. Ang kanilang nakakabaliw na mga sigaw ay magdudulot ng pagkawala ng malay sa sinumang mortal na makaririnig nito. Pati na rin ang isipan ng mga cultivator ay nanginginig sa ilalim ng mga sigaw na ito. Ang mga sigaw ay resulta ng galit ng mga kaluluwa ng maraming taong pinatay ni Wang Lin. Kasama sa mga soul fragment na ito ang Blood Ancestor, ang mga Celestial, mga miyembro ng pamilya Yao, at marami pang ibang malalakas na cultivator. Dahil sila ay mga soul fragment lamang, hindi sila kasing lakas ng dati, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay hindi kayang labanan ng mga ordinaryong cultivator. Kasama rin ang walang katapusang mga soul fragment sa loob ng 1 billion soul flag. Sa kanilang tulong, ang 18 layers ng impyerno ay ngayon ay karapat-dapat sa kanilang titulo. Sa loob ng 1 billion soul flag, tanging ang mga pangunahing kaluluwa na lang ang natira, at itago ni Wang Lin ang bandila. Kung hindi dahil sa ang bandilang ito ay isang regalo mula kay Dutian, itinatago sana niya ang bandila mismo sa Celestial Sealing Stamp. Habang nakatayo si Wang Lin, isang piraso ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata at sumigaw, "Ito ang aking 18 layers of hell reincarnation cycle." Paglabas ng kanyang boses, naging mas malakas ang mga sigaw mula sa 18 layers ng impyerno. Mabilis na bumalat ang mga sigaw sa buong planeta. Ang unang hindi nakatiis ay ang mga mabagsik na hayop, at mabilis silang nagsipagtakas. Kung hindi dahil sa kontrol ni Wang Lin sa mga sigaw, lahat ng mga mabagsik na hayop ay agad na magsusugod. Ang mga cultivator na nakatigil dito ay napapalitan ng kulay ng kanilang mukha at ang kanilang mga isipan ay nalilito, kaya't mabilis silang lumipad palabas mula sa kanilang mga kwarto. Ayaw nilang magtagal pa. Ang batang may malaking ulo ay napansin ng 18 Hell Celestial Sealing Stamp at nalamang, sa kanyang antas ng cultivation, agad niyang nakitang hindi pangkaraniwan ang gamit na ito. Nagliit ang mga mata ni Lei Ji. Habang nakaharap sa 18 layers ng impyerno, nakaramdam siya ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Wang Lin ay hamampas sa kanyang bag of holding at lumitaw ang dalawang bola ng liwanag sa kanyang kamay. Ang mga ito ay dalawang origin soul. Isa sa mga ito ay ang origin soul ng Resentment Hall Vice Hall Master ng Corp Sect, at ang isa ay ibinigay ng Vice Hall Master kay Wang Lin bilang kapalit ng kanyang buhay. Pagkatapos mag-isip ng saglit, hindi isinama ni Wang Lin ang mga ito sa 18 layers ng impyerno at ibinalik ito sa kanyang bag. Ang dalawang early stage Nirvana Scryer origin souls ay napakahalaga para sa pagbabalik ng cultivation. Itinatago niya ang mga ito para magamit sa hinaharap. Sa sandaling iyon, tumayo siya, tumingin sa langit, bumuo ng isang seal gamit ang kanyang kamay, at tinutok ang Celestial Sealing Stamp. Ito ay lumiit at nilamon ni Wang Lin. "Pumunta na tayo." Tahimik na sinabi ni Wang Lin habang naglakad palabas ng planeta. Agad siyang sinundan ni Lei Ji at ang iba. Sa oras na ito, ang buong kanlurang rehiyon ay nasakop na ng mga All Heaven cultivators. Habang ang malalaking bilang ng All Heaven cultivators ay dumaan sa lagusan sa pagitan ng dalawang sistema, kanilang sinakop ang mga planeta isa-isa. Malinaw na itinuturing na nila ang lugar na ito bilang bahagi ng All Heaven. Habang ang buong kanlurang rehiyon ay nasakop, ang anino na sumasakop sa lahat ng malalakas na cultivator ng All Heaven ay naging mas matindi. Wala ni isa mang rank 7 cultivation planet sa kanlurang rehiyon, tanging mga rank 6 na cultivation planets lamang. Lahat ng ito ay labis na kainahinala. Gayunpaman, walang pagbabago sa matagal na panahon, at habang may mga alinlangan pa sa kanilang mga puso, nagsimula na silang maglunsad ng ikalawang round ng pag-atake sa ilalim ng utos ng Thunder Celestial Temple. Ang kanilang target sa pagkakataong ito ay ang Hilagang Rehiyon. Ang mga pangkat ng All Heaven cultivators ay mabilis na lumipad patungo sa Hilagang Rehiyon gamit ang mga sinag ng sword energy. Habang dumadaan sila, nagkaroon ng tunog na parang magbabalikwas ang kalawakan. Ang sword energy na ipinalabas ng libu-libong cultivators ay nagdulot ng pagbabago sa kulay ng mundo. Ang mga lumilipad na espada ay nagpakita ng taas ng kalangitan at halos gumawa ng mundo na mag-collapse. Hindi nila namalayang parang may kakayahang baguhin ang oras at hatiin ang kalangitan. Ang mga All Heaven cultivators ay puno ng killing intent habang umaalis sila sa mga cultivation planet at patuloy na lumilipad pasulong.
Si Master Flamespark ay may apoy na bola sa ilalim ng kanyang mga paa at isang pangkat ng mga cultivator sa paligid niya. Mukhang malungkot ang kanyang ekspresyon. Nang pinapasok nila ang Alliance Star System, nakaramdam siya ng krisis. Nang subukan niyang hulaan kung anong mangyayari, tanging ang matinding liwanag ng dugo ang nakita niya na humadlang sa kanyang pananaw. Pinilit nilang magpatuloy sa atake sa hilagang rehiyon dahil sobrang tagal nila sa kanlurang rehiyon. Hindi nila kayang umatras ng hindi lumalaban, kaya't kahit na alam niyang may plano ang Alliance, napilitang magpatuloy. Bagamat may plano sila, hindi ako natatakot. Higit pa rito, hindi lang ang Alliance ang may mga lihim na hakbang. Ako rin ay nagplano ng mga kontra-hakbang para sa maraming posibleng plano na pwedeng gawin ng Alliance. Isang piraso ng malamig na galit ang sumak sa mga mata ni Master Flamespark. Ang malalaking bilang ng mga All-Heaven Cultivators ay nakasakay sa mga sinag ng Sword Energy habang dumadaan sila sa kanlurang rehiyon at dumating sa hilagang rehiyon. Habang ang malaking bilang ng mga All-Heaven Cultivators ay sumugod sa hilagang rehiyon, isang sinaunang aura ang sumabog mula sa isa sa mga planeta sa kanlurang rehiyon na nasakop ng mga All-Heaven Cultivators. Ang aura na ito ay sumabog ng matindi, at sa isang iglap, isang nakakapinsalang impact ang nagmula sa planetang ito ng cultivation. Mayroong daan-daang cultivators na nakatira sa planetang ito, at sila ay lahat nagpanik at nagsimulang magtakas. Habang sila ay nagsisikap magtakas, ang kanilang nakikita ay ang huling bagay na kanilang makikita. Ang buong cultivation planet ay sumabog ng matindi. Para itong natapos ang buhay cycle sa isang iglap at napuno ng amoy ng kamatayan. Ang mas nakakagulat pa ay ang planetang ito ay humihirap. Ang planeta ay mabilis na lumiit, parang may isang malakas na puwersa na nagpapaliit dito. Ang sobrang compression ay nagdulot na ang planeta ay naging 10% lamang ng orihinal nitong laki. Sa sandaling iyon, isang nakakasirang aura ang lumabas at sumabog ang planetang ito. Ang pagsabog na ito ay lumikha ng isang malupit at mapanirang alon na kumalat ng matindi. Ang mga daan-daang cultivator ay hindi nakatakas at ang kanilang mga katawan ay agad na nasira ng alon na ito. Pati na rin ang kanilang origin souls ay nawasak sa ilalim ng puwersang ito. Ang sumunod na tunog ng pagsabog ay parang lindol, at ang pagbagsak ng planeta ay punong-puno ng amoy ng dugo, at ang lahat ng buhay dito ay nawala. Hindi ito kayang gawin ng isang ordinaryong cultivator. Tanging ang pinakamatinding at walang awa na cultivator lamang ang makagagawa ng ganitong pagsira sa isang planeta. Ang malalakas na tunog ng pagsabog ay sumunod. Habang kumakalat ang alon ng pagkasira, isang malaking bilang ng mga spatial rifts ang lumitaw sa kalawakan na kanilang nadaanan. Dahil sa sobrang dami ng mga bitik, isang sandali lang at nagsanib ang lahat ng mga ito. Lahat ng All-Heaven Cultivator sa loob ng mga 10,000 kilometro na apektado ng shockwave ay agad na nasira ang mga katawan at origin souls nila. Sa sandaling ito, hindi lang isang planeta ang sumabog. Nangyari ito sa lahat ng mga planeta. Lahat ng mga cultivation planet sa kanlurang rehiyon ay bumagsak ng parang baliw at bumuo ng isang malakas na shockwave na pumuno sa buong kanlurang rehiyon. Ang ganitong kalaking kaganapan ay isang bagay na tanging ang Cultivation Alliance lang ang kayang gawin. Dahil dumating kayong lahat na All-Heaven Cultivators, hayaan ko kayong lahat mamatay dito sa kanlurang rehiyon. Hindi iniisip ang buhay ng lahat ng mga nilalang sa kanlurang rehiyon, nagsimula sila ng isang nakakagulat na plano para magwasak ng mga All-Heaven Cultivators. Ang matinding pagbagsak ay naging mas matindi pa sa kanlurang rehiyon. Habang ang mga planeta ay bumabagsak, ang bagyong dulot ng pagbagsak ay kumalat sa buong rehiyon. Maraming spatial cracks ang lumitaw dahil sa bagyong ito, at sa huli, nagsanib lahat ng mga ito. Ang malalakas na tunog ng pag-uga ay umalingaw at ang buong kanlurang rehiyon ay parang katapusan ng mundo. Ang malawak na pagbagsak ay nagdulot ng maraming spatial cracks. Maraming mga bato na may taglay na destructive power ang sumabog ng random. Ito ay isang pagpatay. Karamihan sa mga All-Heaven Cultivators ay hindi na nakapagrebelde at pinatay ng kanyang bagyo. Habang lumalaki ang mga spatial crack, mas dumami ang malamig na hangin na lumabas at nakisalamuha sa bagyo upang bumuo ng isang napakalaking vortex. Ang vortex na ito ay kasing laki na halos tinakpan ang karamihan sa kanlurang rehiyon. Hinati nito ang mga All-Heaven Cultivators na pumasok na sa hilagang rehiyon mula sa lagusan pabalik sa All-Heaven Star System. Nang malapit ng hamupa ang bagyo, nagpakita ang mga di mabilang na mga nilalang at isa-isa ay lumitaw ang mga transfer arrays. Ang mga cultivator ng Cultivation Alliance ay lumabas mula sa mga array. Patayin! Ang malalakas na sigaw na para bang gumugol ng mundo ay umalingaw sa buong kalawakan. Ang mga mata ni Master Flamespark ay naging pula. Naisip na niya ang lahat, ngunit hindi niya inasahan na ang Alliance ay wasakin ang kanlurang rehiyon at magdulot ng ganitong epekto. Kasabay nito, ang mga sinag ng Sword Energy ay dumaan sa hilagang domain nang dumating ang mga cultivators ng Alliance. Sila ay sumugod sa mga All-Heaven Cultivators na nagpapanik at nagsisikap tumakas.
Sa hilagang domain, nagkaroon ng ripple sa hanay ng mga hukbo ng Alliance. Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kapa ang lumabas at ang kanyang tawa ay umalingaw sa buong mundo habang siya ay lumalabas. Master Flamespark, matagal na tayong hindi nagkita. Naalala mo pa ba ako, si Old Man Blackfin Devil Saint? Ang mga mata ni Master Flamespark ay naging maliwanag na pula at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon sa pagbabago. Tahimik niyang sinabi, kaya't ito ang iyong plano. Magandang mabuti. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga spells ng mga All Heaven Cultivators ko. Inangat ni Master Flamespark ang kanyang kamay at itinutok ito sa langit. Isang malaking bitik ang tahimik na napunit. Ang bitik na ito ay sobrang laki at para itong isang ilog na tumakip sa kalangitan. Kasabay nito, isang malakas na presyon ang lumabas mula dito at 18 bola ng dugo na higit sa 100 talampakan ng lapad ay bumaba. Ang inyong Alliance Star System ay naglakas loob na sirain ang kanlurang rehiyon. Kaya paano hindi makikilos ang aking All Heaven Star System? Dahil pinatay niyo ang ilang tao sa aking panig, papatayin ko ang ilang tao sa inyong panig. Ang tinig ni Master Flamespark ay puno ng kumpiyansa. Kabanata 917. All Heaven's Counter Attack. Ang 18 bola ng dugo ay bumaba at ang isang malupit na aura ay bumalat sa lugar. Ang presyon na ito ay walang epekto sa mga All Heaven Cultivators, at lahat sila ay kumikislap ng pula bilang tugon dito. Ngunit para sa mga cultivators ng Alliance na sumugod, ang kanilang mga isipan ay nanginginig. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng cultivators ng Alliance ang isang hindi kayang imahina na presyon, parang ang buong mundo ay pinipiga sila mula sa lahat ng panig. Ang kanilang dugo ay dumadaloy ng mabilis sa kanilang mga katawan. Para bang ang lahat ng tunog maliban sa kanilang mga kamakalabog na tibok ng puso ay naputol. Kahit ang kanilang mga pananaw ay malabo. Ang 18 bola ng dugo ay gawa mula sa dugo na tinipon ng 2 pamilya mula pa noong sinaunang panahon, na tinipon sa loob ng 10,000 taon. Ang dugo ay dahan-daang pinarefine pagkatapos ng maraming sakripisyo sa loob ng maraming taon. Isa ito sa 2 mga paboritong proteksyon ng mga pamilyang iyon. Ang bagay na ito ay kilalang-kilala sa sinaunang mundo ng cultivation. Tinawag itong 18 Lufu. Ang Lufu ay isang bundok ng cultivation noong sinaunang panahon. Subalit isang gabi, ang bundok ay misteryosong bumagsak at lahat ng mga cultivator sa bundok ay namatay ng marahas na paraan, ang kanilang mga dugo ay tinanggal sa katawan. Ang kanilang mga dugo ay nagtipon sa Mount Lufu at bumuo ng isang bola ng dugo na may lapad na 100 talampakan. Ito ang pinagmulan ng Lufu. Matapos noon, maraming mga sinaunang cultivator ang dumating upang pag-aralan ito. Bagamat hindi nila naintindihan ang sanhi, nakuha nila ang kaalaman tungkol sa bola ng dugo. Kaya't nabuo ang spell para sa Lufu Blood Ball. Subalit, ang bola ng dugo ay napakamakabagsik at ang rate ng pagbubuo nito ay hindi mataas. Bagamat may mga misteryosong kapangyarihan, hindi ito kayang paigtingin ng mass refining. Ang kapangyarihan ng 18 Lufu ay nasa kanilang presyon. Ang isang Lufu ay magbibigay ng isang layer ng presyon, kaya ang 18 Lufu ay magdudulot ng hindi kayang sukatin na presyon. Bukod pa rito, kung ang isang cultivator ay magpapasok ng kaunting dugo nila sa 18 Lufu, hindi lamang sila hindi maaapektuhan ng presyon, kundi tataas pa ang kanilang cultivation level sa isang maikling panahon. Ang ekspresyon ng Blackfin Devil Saint ay malungkot at siya ay nag-aalangan na sumugod upang sirain ang 18 Lufu. Ngunit, sa sandaling iyon, lumabas si Blood God mula sa walang laman na espasyo at hinarangan ng Blackfin Devil Saint na may tawa. Ang mukha ni Master Flamespark ay walang emosyon habang itinuturo niya ang likod. Ang pagturo na ito ay tila kayang butas-batasin ang espasyo. Pinunit nito ang mga spatial cracks na bumabalot sa kanlurang rehiyon at pumasok sa tunnel na nagdudugtong sa All Heaven Star System. Sa All Heaven Star System, mayroong 10,000 cultivators na may activated na cultivation. Isang bagay ang naruroon sa pagitan nila. Ang bagay na ito ay isang piraso ng kahoy. Subalit ang piraso ng kahoy na ito ay 100,000 talampakan ng haba at 10,000 talampakan ng lapad. Heaven Piercing Wood. Ito ay natagpuan ng Thunder Celestial Temple 30,000 taon na ang nakalilipas. Ayon sa sabi-sabi, ito ay isang celestial tree na sumusuporta sa Ancient Celestial Realm. Tanging ang Thunder Celestial Realm lamang ang nakapagpanatili ng kanilang kahoy na medyo buo. Ang iba pang 3 realms ay nawalan ng kanila sa pagbagsak ng Celestial Realms. Isang malakas na alon ng Celestial Spiritual Energy ang lumitaw. Matapos itong matagpuan ng Thunder Celestial Temple, ito ay itinago. Ngayon ay inilabas ito bilang isang malakas na pamamaraan ng pag-atake laban sa Alliance. Ang mga 10,000 cultivators na nakapalibot sa malaking piraso ng kahoy ay nagsigawan ng sabay-sabay. Ang mga cultivators na ito ay walang habas na itinulak ang malaking piraso ng kahoy pasulong. Mayroon ding mga matandang nilalang, tulad ng ninuno ng Ziyang family at ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad mula sa Gongsun family,
sa likod. Sa kanilang tulong, ang malaking piraso ng kahoy ay gumagalaw patungo sa tunnel na may malakas na ugong. Ang malaking piraso ng kahoy ay may kapangyarihang tumtsuan ng anuman at unti-unting bumilis ang bilis. Pumabilis ito hanggang sa naging isang bagyo habang dumadaan sa tunnel at lumabas sa kanlurang rehiyon ng Alliance Star System. Napakabilis nito na ang tunog ng paghampas nito ay kayang magpalinggan ng isipan ng isa. Ang kapangyarihan na nakapaloob dito ay hindi kayang sukatin. Ang barrier na nilikha ng spatial rifts ay hindi kayang tumagal sa lakas ng impact na ito. Habang ang walang katapusang mga ugong ay umaalingaw-ngaw, ang malaking piraso ng kahoy ay dumaan at pinilit na buksan ng isang daanan. Isang malaking bilang ng mga All Heaven cultivators ang sumunod sa paligid at sa likod ng malaking piraso ng kahoy, sumugod sa Alliance na puno ng hanggaring pumatay. Ang mga ekspresyon ng mga cultivators ng Alliance na dumating sa pamamagitan ng transfer arrays ay malaki ang pagbabago. Nais nilang umiwas, ngunit dahil sa impact ng malaking piraso ng kahoy, hindi nila ito magawa. Kahit na sila'y malayo, sila ay hinihigop ng malakas na bagyong nilikha ng malaking piraso ng kahoy. May mga cultivators na tinamaan ng diretsyo ng kahoy. Ang kanilang mga katawan at origin souls ay nawasak, nag-iwan ng ulap ng dugo. Subalit, kumpara sa laki ng kahoy, ang dugong ito ay hindi mahalaga. Ang 18 lufo ang unang malaking yaman na inihanda ng mga All Heaven cultivators, at ang malaking piraso ng kahoy ang pangalawa, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang malaking piraso ng kahoy ay binuksan ng daanan sa barrier na nilikha ng spatial cracks. Ang mga ripples ay kumalat sa barrier at isang ugong na yumanig sa buong kanlurang rehiyon ay narinig mula sa tunnel papuntang All Heaven Star System. Ang ugong na ito ay pumutol sa kanlurang rehiyon at malupit na yumanig sa mga cultivators ng Alliance. Ang iba sa kanila ay nagsimulang magdugo mula sa kanilang mga butas ng katawan dahil sa vibrations. Isang matinding pakiramdam ng karahasan ang nagmula sa tunnel. Isang malaking cultivation planet ang lumitaw sa tunnel sa pagitan ng dalawang sistema. Ito ay napapalibutan ng puting gas at napakakaiba. Sa sandaling lumabas ito, ang mist sa paligid ng planeta ay mabilis na umatras hanggang sa mawala lahat, pagkatapos ay isang bitik ang lumitaw sa gitna ng planeta. Ang planeta ay nagbukas at walang katapusang mga tentacles ang umabot palabas. Ito ang Moongazer Serpent. Ang mga mata ng Moongazer Serpent ay namumula ng dugo at puno ng walang katapusang galit, sapat upang ito ay magwala. Ang mga tentacles nito ay umiikot ng parang baliw habang sumugod ito palabas. Roar! Ang bibig ng Moongazer Serpent ay bumukas, at kasabay ng kanyang ugong, isang malakas na impact ang sumabog. Ang ugong na ito ay naging isang bagyo at sumugod pasulong. Sa isang iglap, ang mga spatial cracks ay natulak pabalik parang mga piraso ng ginupit na papel. Subalit, habang ang ugong ay papalapit sa malaking piraso ng kahoy, isang barrier ng dilaw na liwanag ang lumitaw. Parang isang shell ng itlog na pinayagan ng ugong na dumaan sa tabi nito nang walang anumang pagtutol. Ang galit na ugong ng Moongazer Serpent ay sobrang lakas na kahit ang espasyo ay nagsimulang gumuho. Ang espasyo bago ang malaking piraso ng kahoy ay dumistorte at isang matandang lalaking nakasuot ng puti ay pinilit na lumabas sa isang medyo kaunos-lunos na kalagayan. Ang mukha niya ay labis na malungkot at ang kanyang tingin ay tila kayang batasin ang espasyo. Nang makita niya ang malaking Moongazer Serpent na lumabas mula sa tunnel, siya ay umatras ng walang pag-aalinlangan, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang malaking piraso ng kahoy. Ang matandang lalaking ito ay isa sa 4 na saints, ang Heavenly Dao Origin Saint. Nagbuntong hininga siya habang nililinggan ang kanyang ulo at umatras ng mas mabilis. Ngunit, habang siya ay nagsisimulang umatras, ang ninuno ng Ziyang family at ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad mula sa Gongsun family ay sumugod mula sa malaking piraso ng kahoy patungo sa matandang lalaking nakasuot ng puti. Fellow Alliance Cultivator, bakit ang bilis mong umatras? Ang ninuno ng Ziyang family ay tumawa habang binanggit ang kanyang manggas. Ang isang pulang hangin ay mabilis na lumitaw at pumulibot sa 5,000 kilometro sa paligid. Ang matinding labanan na ito ay nagsimula sa kanlurang at hilagang rehiyon at mabilis na kumalat. Ang labanan ay brutal, at iba't ibang magical treasures ay kumikislap sa mga battleground. Ang mga ripples ng spells ay kumalat at nakaapekto sa mga hindi mabilang na lugar. Sa panahon ng matinding pagpaslang, kung mayroong sinuman sa Alliance o All Heaven cultivators na nagkamali, tiyak silang mamamatay. Ang galit na Moongazer Serpent ay tila kayang makilala ang pagitan ng Alliance at All Heaven cultivators. Bihira nitong pinapalakas ang mga All Heaven cultivators ngunit madalas na pinapatay ang mga cultivators ng Alliance. Dahil dito, ang mga cultivators ng Alliance ay agad na nasa disbentaha. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay nasa kanlurang rehiyon. Ang katawan ni Lei Ji, na mas maliit na ngayon at may taas na 30 talampakan, ay nagbubukas ng daan. Ang batang may malaking ulo ay nasa likod niya. Samantalang si Tashan ay may malamig na ekspresyon at binabantayan ang paligid. Ang tingin ni Wang Lin ay kalmado.
Sa kanilang pagdaan, nakatagpo sila ng ilang cultivators ng Alliance. Kapag nakita nila si Wang Lin, agad silang nagbago ng ekspresyon. Tumalikod sila at tumakas ng walang alinlangan. Subalit, may mga ilang nag-isip na sila ay malakas o marami ang kanilang tao. Sila ay umatake kay Wang Lin matapos magdalawang isip. Ngunit lahat sila ay agad na pinatay ni Wang Lin ng walang eksepsyon. Ang amoy ng dugo ay bumalot sa kanilang daraanan sa kanlurang rehiyon. Habang sila ay nagpapatuloy, mas marami pang cultivators ng Alliance ang kanilang nakikita, ngunit kakaunti lang ang handang lumaban sa kanya. Ang katawan ni Wang Lin ay hindi nagpapakita ng anumang killing intent. Ngunit kung ito man si Lei Ji, ang batang may malaking ulo, o si Tashan, lahat sila ay puno ng killing intent. Sila ay sumugod tulad ng matalim na mga espada na nangunguna sa daan. Habang nagpapatuloy sila, binabantayan ni Wang Lin ang kanilang paligid. Ang pamilyar na paligid ay lahat nawasak at ang mga spatial cracks ay dumadaan na parang mga sipol. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang kanlurang rehiyon ay ngayon ay ganap ng desyertong lugar. Ngunit ang mga cracks sa harap ni Wang Lin ay inilipat sa gilid ng isang misteryosong puwersa. Kung may isang matandang halimaw na nasa ikalawang hakbang at nasa Nirvana Cleanser na yugto ang nakakita nito, tiyak ay magugulat sila. Ito ay tanda ng pagsisimula ng pagkontrol sa batas. Bagamat ang mga Nirvana Scryer cultivators ay nakakaintindi ng batas, magkaiba ang pagkaintindi at pagkontrol ng batas. Ang pagkontrol ng batas ay isang bagay na tanging mga Nirvana Cleanser cultivators lamang ang kayang gawin. Hindi pa naaabot ni Wang Lin ang Nirvana Cleanser na yugto, ngunit sa tulong ng langit laban na perlas, siya ay may kaunting aura na katulad ng sa isang Nirvana Cleanser cultivator, kahit na ang aura na iyon ay napakababa. Sa sandaling iyon, isang magandang babae na nakasuot ng purple ang tumatakas sa gitna ng mga bituin na may mapait na ngiti. Ang liwanag ng kanyang espada ay mahina, parang maaari siyang malaglag anumang oras. Sa likod niya ay isang grupo ng mga cultivator ng Alliance. Kabilang sa kanila ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na may pandidirigmang ngiti sa mukha na mabilis na sumusunod sa kanya. Siya yon. Gamit ang kanyang divine sense, agad na nakita ni Wang Lin ang babae sa malayo. Kabanata 918. Zhou Tian, 1. Bumangga si Shi Zifeng sa kanyang ibabang labi. Dati, dumating siya sa Alliance Star System kasama ang kanyang pamilya. Ngunit, dahil sa malakas na pagguho kanina, siya ay nahulog at natapon ng malayo. Dito siya nabulag mula sa kanyang pamilya. Nang sa wakas ay ma-stabilize niya ang kanyang sarili, ang nakita niya ay isang pamamaslang na parang impyerno. Ang kagandahan ni Shi Zifeng ay nakahatak ng pansin ng mga cultivator ng Alliance. May isang agad na naghabol sa kanya. Si Shi Zifeng ay labis na nag-aalala habang tumatakas, kinakagat ang kanyang mga ngipin. Ngunit, dahil sa mga naunang epekto ng impact, siya ay nasugatan. Dagdag pa ang bilis ng kanyang pagtakas, na naging dahilan upang lumala ang kanyang mga sugat. Isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang may pang-aalipusta habang pinapalo ang kanyang bag of holding at kinuha ang isang gintong karayom. Itinapon niya ang karayom at dumaan ito ng diretsyo patungo kay Shi Zifeng. Ang All Heaven na babaeng cultivator na ito ay magiging aking ikalabinsyam na furnace. Haha, hindi pa ako nakakatikim ng isang All Heaven na babae. Mukhang hindi ako dumating dito ng walang kabuluhan. Tumawa ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at ang naglalakad na espada sa kanyang mga paa ay naging mas mabilis. Nang makita ni Shi Zifeng na papalapit na ang gintong karayom sa kanyang likod, agad siyang lumingon at bumuo ng isang sail. Nagkaroon ng kislap ng pilak na ilaw na sumubok na pigilan ang gintong karayom. Ngunit ang gintong karayom ay masyadong malakas. Sa sandaling tinamaan ito ng pilak na ilaw, naramdaman ni Shi Zifeng ang isang malakas na impact, siya ay umubo ng dugo at naitulak pabalik. Ang kanyang mukha ay mapotla, walang bakas ng dugo. Habang tumatawa ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, mabilis siyang lumapit. Ngunit, eksaktong sa sandaling susunggaban na niya si Shi Zifeng, isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw. Tumigil ka. Dalawang napakasimpleng salita, ngunit sa mga tainga ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, parabang ang libu-libong kidlat ay sumabog ng sabay at umugong sa kanyang isipan. Ang antas ng cultivation ng kalalakihang ito ay hindi naman kasing taas ni Shi Zifeng, ngunit hindi rin naman malayo. Sa sandaling ito, habang nanginginig ang katawan ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, naramdaman niyang parang may hamam-ham sa kanyang tenga, at parabang siya ay na-isolate mula sa mundo. Ang tanging maririnig lang niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang tunog na pumasok sa kanyang tenga ay parang isang matalim na espada na tumchuan sa kanyang katawan, at parabang naglalaman ito ng isang mapaminsalang lakas. Pinatla siya at agad na umubo ng dugo. Hindi niya napigilan ang kanyang katawan at kusang umatras. Sa sandaling iyon, isang napakalaking alon ang gumalaw sa kanyang puso at isang walang katapusang takot ang agad siyang nalunod. Malinaw niyang naramdaman na nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan.
Para bang isang kalooban ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang tainga at walang awa niyang pinakontrol ang kanyang katawan para umatras. Para bang kailangan niyang sundin ang kaloobang iyon at hindi siya makalaban, kung hindi ay mamamatay siya ng walang libingan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ito ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Nang hihina, hindi na siya makaalala ng iba pa. Kahit na siya ay mabilis na umatras, hindi siya naglakas loob na lumaban. Ang kaloobang iyon ay parang binago ang batas sa mundo, na nagdulot sa kalalakihang ito na umubo pa ng higit pang dugo. Hindi lang siya, pati na ang mga cultivator sa paligid na humahabol kay Shizefeng ay mas malala pa kaysa sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Ang parehong kalooban ay pinilit silang umatras. Parang nagkaroon ng isang napakalaking bagyo sa harap ni Shizefeng at pinabalik sila. Habang umaatras sila, ang tunog ng pagputok ay naririnig habang ang mga cultivators na hindi kayang tiisin ng kalooban ay namatay at bumagsak ang kanilang katawan. Malaking halaga ng dugo ang lumitaw, ngunit ito'y walang halaga sa kalawakan ng mga bituin. Pati na ang kanilang mga kaluluwa ng pinagmulan ay hindi nakatakas at nawasak kasama ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nakapasok sa siklo ng reincarnation at itinaboy mula sa walang laman na espasyo. Naging mga sinag ng itim na liwanag ang mga ito at lumipad papasok sa katawan ni Wang Lin at nakisil sa 18 na mga layer ng impyerno. Ang lahat ng nangyaring ito ay napakabilis kaya't nabulabog si Shizefeng sa sandaling iyon bago ang kanyang paningin ay tuluyang nakapokus sa figure na tahimik na naglalakad patungo sa kanya. Tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang ilang mga cultivator na mabilis na umatras. Ang mga salitang kanyang sinabi kanina ay naglalaman ng isang pahiwatig ng batas na kanyang nakuha mula sa kaliwanagan. Mayroon ding mga salitang naging batas na naging puwersa ng kalooban. Ang mga mata ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay nagpakita ng pagkabigla at gulat. Para bang may tinig na umiiyak sa kanyang isipan na nagpapatibay na isa siya sa mga malalakas na nilalang ng All Heaven. Ngunit hindi siya makagawa ng ingay gamit ang kanyang bibig dahil ang kanyang katawan ay bumagsak habang patuloy na umatras. Ang ganitong antas ng cultivator ay tunay na walang halaga sa harap ni Wang Lin. Tulad ng nung nasa Demon Spirit Land siya, kung saan kayang gumuho ni Scattered Demon ang katawan ni Wang Lin sa isang malamig na hinga. Ang kasalukuyang Wang Lin ay nakarating na sa antas ng Scattered Demon noon. Lumipad ang kaluluwa ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at mabilis na naglaho. Eksaktong bago ito mamatay, isang boses ng babae ang dumating mula sa walang laman na espasyo. Talagang ang karapat-dapat kang tawaging Thunder Celestial ng All Heaven, Shumo. Nang lumitaw ang boses na ito, isang tao ang dumating mula sa malalayong bituin. Ang taong ito ay mukhang nasa kalagitnaan ng edad at may kulay na kulay dilaw ang mukha. Sa likod niya ay maraming itim na anino na parang mahahabang balabal na kumakalat sa kalawakan ng mga bituin. Ang nagsalita ay ang cultivator na may 6 na daliri. Ang kanyang boses ay pumasok sa walang laman na espasyo at pagkatapos ang kaluluwa ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay nakalabas mula sa kalooban ni Wang Lin. Agad na huminto sa pagkalagas ang kaluluwa at mabilis na tumakas. Higit sa kalahati ng kaluluwa ang naglaho, at ito ay napakabagsak. Maaari itong mag-collapse anumang oras. Puno ng takot ang kaluluwa ng kalalakihang ito at nagmamadali itong tumakas. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang mahinahon niyang ini-wave ang kanyang kanang kamay. Isang hangin ang lumitaw sa harap niya at agad na naging hindi mabilang na heavenly chops na nagsanib upang magtaglay ng isa. Pinersage nito ang tumatakbong kaluluwa ng pinagmulan. Nagpakita ng isang kakaibang ngiti ang cultivator na may 6 na daliri at itinutok ang kanyang kanang kamay. Ang mga itim na anino sa likod niya ay tumakbo patungo sa heavenly chop ni Wang Lin. Nagsimula ang dalawa ng isang laban ng spells kung saan ang buhay ng kaluluwa ng pinagmulan ng layunin. Nang magbanggaan ang heavenly chop at ang hindi mabilang na mga anino malapit sa kaluluwa ng pinagmulan, nagdulot ito ng isang pagsabog na yumanig sa langit. Matapos makamtan ni Wang Lin ang isang piraso ng kaliwanagan sa batas, ang lakas ng heavenly chop ay tumaas ng malaki. Pagkatapos ng lahat, ginamit lang ni Wang Lin ito nang hindi sinasadya at hindi nauunawaan ng batas, kaya't hindi mailabas ang tunay na lakas ng heavenly chop. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Ang heavenly chop ay kayang putulin ang lahat ng batas. Habang ito'y sumugod, lahat ng mga anino na tumama dito ay agad na gumuho at nawala. Sa halos isang kisap mata, nawala lahat ng mga anino at ang heavenly chop ay dumiretso patungo sa kaluluwa ng pinagmulan. Nagbago ang ekspresyon ng cultivator na may 6 na daliri at nagbigay ng isang malamig na hinga bago siya lumabas. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at ang mga anino sa likod niya ay nag-condense. Sa isang iglap, ang mga ito ay nagsanib upang maging isang maliit, itim na bola. Isang aura na kayang yumanig ng isipan ng isa ang nagmula sa maliit na bola at bumalot sa paligid. Ang bola ay mabilis na lumipad at tumungo patungo sa heavenly chop. Parang kaya nitong dumaan sa walang laman na espasyo at mabilis na lumapit sa heavenly chop. Tumawa si Zhou Tian at ini-wave ang kanyang kanang kamay.
Isang malakas na impact ang lumitaw malapit sa kaluluwa ng pinagmulan. Agad itong nasweep pabalik at tinulak ng malayo. Sa isang kisap mata, malapit na itong mawala sa mga bituin. Walang makakapatay sa isang tao na nais kong iligtas, ako, si Soul Servant Zhou Tian. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral at hindi man lang tiningnan si Zhou Tian. Inangat niya ang kanyang mga paa at kumilos ng isang hakbang. Nagkaroon ng mga ripple sa ilalim ng kanyang mga paa at pagkatapos ay nawala siya. Ang eksenang ito ay nagpatigil kay Zhou Tian, ngunit agad na lumiit ang kanyang mga mata. Sa malayo, ang kaluluwa ng pinagmulan ay hindi na nalilito at puno ng kagalakan. Habang ito ay mabilis na dumadaan sa mga bituin, tahimik na lumabas si Wang Lin mula sa walang laman na espasyo at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao. Inihagis niya ang kamao at isang malakas na kalabog ang narinig kasunod ng mga ripples na kumalat sa espasyo. Sirain. Habang binanggit ni Wang Lin ito, ang kaluluwa ng pinagmulan ay agad na nanginig ng malakas. Ang kaluluwa ng pinagmulan ay parang naging isang tao na gawa sa buhangin at nawasak sa loob ng malupit na bagyo. Nagliliwanag ang mga mata ni Zhou Tian habang tinitingnan si Wang Lin. Ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas malakas pa. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at itinutok kay Shi Zifeng na nakatingin sa lahat ng nangyayari. Ilang anino ang lumipad mula sa likod ni Zhou Tian at mabilis na tumakbo patungo kay Shi Zifeng. Nais mong iligtas ang babaeng ito, ngunit hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Habang ang boses ni Zhou Tian ay umalingaw, ang mga anino ay pabilis na tumungo kay Shi Zifeng. Ang mukha ni Shi Zifeng ay naging mapatla at mabilis siyang umatras. May ngiti si Zhou Tian habang maingat na binabaybay ang ekspresyon ni Wang Lin. Ngunit hindi niya makita ang anumang kasiyahan o galit sa mukha ni Wang Lin. Mula simula hanggang matapos, si Wang Lin ay kalmado na parang tubig habang pinagmamasdan ang mga kilos ni Zhou Tian. Wala ni isang pagbabago sa ekspresyon ni Wang Lin habang malamig na tinitingnan si Zhou Tian at kumuha ng hakbang. Ang mga mata ni Zhou Tian ay lumiit at agad siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng mga ripple sa tabi ni Shi Zifeng habang si Wang Lin ay lumabas at naghagis ng kamao. Ang mga anino ay agad na gumuho. Huwag mong asahang papatayin siya sa harap ko. Ang tinig ni Wang Lin ay flat, at pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang sumugod kay Zhou Tian na may mga mata na puno ng galit. Tumawa si Zhou Tian at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at itinuro ang walang laman na espasyo. Malalaking anino sa likod niya ang nagcondense at naging isang itim na palakol sa harap niya. Kinuha ito ni Zhou Tian at walang awang inihagis. 10,000 Soul Dev R. Habang sumigaw si Zhou Tian, ang higanting palakol ay dumaan diretso kay Wang Lin. Naglakad si Wang Lin at naghagis ng kamao. Isang malakas na tunog ang narinig at agad na gumuho ang malaking palakol at naging hindi mabilang na anino. Ang mga anino ay kumalat at pagkatapos ay dumaan kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang itinuturo ang taas. Ang kidlat ay nagtipon mula sa walang laman na espasyo sa loob ng 5,000 kilometro at agad na nagtipon dito. Ang paligid ay naging isang lawa ng kidlat. Kabanata 919. Zhou Tian, 2. Ang mga kulog na parang mga kidlat ay umalingaw sa buong mundo. Ang mga kidlat ay bumagsak sa harap ni Wang Lin, at ang mga tens of thousands na malilinaw na anino ay lahat bumuho. Nagningning ang mga mata ni Zhou Tian habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at itinuro ang kanyang mga kilay. Nagkaroon ng mga itim na linya habang siya ay sumigaw, kaluluwa, patayin. Sa sandaling binitiwan niya ang mga salitang iyon, isang itim na pattern na parang lumabas mula sa kanyang mukha. Isang itim na singsing ang agad na lumitaw sa kanyang ulo at kumalat ng mabilis. Kumalat ito ng sobrang bilis at agad na lumapit kay Wang Lin. Hindi man lang kumilos si Wang Lin para umiwas, bagkus ay sumugod siya patungo kay Zhou Tian. Sa sandaling tumama ang itim na singsing sa katawan ni Wang Lin, ito ay naging hindi mabilang na mga manipis na sinulid at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ngunit bago pa man makapasok ng malalim, lahat ng ito ay nagkabasag ng isang kaluskos mula kay Wang Lin. Ang bilis ni Wang Lin ay hindi bumaba ni kaunti. Dumating siya sa harap ni Zhou Tian at naghagis ng isang kamao. Nagbago ang ekspresyon ni Zhou Tian habang tinapik ang kanyang bag ng pag-iingat habang umatras. Isang bola ng lila na liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay at agad niya itong piniga. Ang lila na liwanag ay agad na bumalot kay Zhou Tian. Habang may tunog ng pagputok, ang lila na liwanag ay gumuho at ang katawan ni Zhou Tian ay umatras ng mas mabilis pa. Habang umatras si Zhou Tian, kumuha si Wang Lin ng isang hakbang at nagsaanib sa mundo. Nang muling magpakita si Wang Lin, siya ay nasa tabi ni Zhou Tian, at inikik siya gamit ang kanang paa. Ang sipa na ito ay sobrang bilis na nagdulot ng isang malakas na tunog na parang kayang wasakin ang mga bituin. Agad itong tumama sa katawan ni Zhou Tian. Ang katawan ni Zhou Tian ay agad na gumuho matapos ang tunog na iyon. Naging isang ulap ng dugo, ngunit narinig ang tawa mula sa walang laman na espasyo.
Ang mga lila na anino ay agad na sumugod mula sa walang laman na espasyo patungo kay Wang Lin. Ako, si Zhou Tian, ay kukunin ang katawan na ito. Habang umalingaw-ngaw ang malambing na boses, ang mga lila na anino ay agad na pumasok sa katawan ni Wang Lin nang walang habas at sumugod patungo sa kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Ngunit sa sandaling ang mga lila na anino ay malapit na sa kaluluwa ng pinagmulan ni Wang Lin, binuksan ng kaluluwa ng pinagmulan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang Ancient God Leather Armor ay nagbigay ng isang sinaunang aura na nagsanib sa kaluluwa ng pinagmulan ni Wang Lin. Ito ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na backlash. Sa sandaling ang mga lila na anino ay sumugod upang sakupin ang kaluluwa ng pinagmulan, nakabangga sila ng backlash na ito. Ang mga malulungkot na sigaw ay umalingaw-ngaw. Para bang ang mga anino ay nakatagpo ng kanilang likas na kaaway at nais umalis mula sa katawan ni Wang Lin. Ngunit bago pa man sila makalabas, dumating ang kaluluwa ng pinagmulan ni Wang Lin. Ang Ancient Thunder Dragon na kaluluwa ng pinagmulan ay nagbukas ng kanyang bibig at huminga. Ang ilang mga anino ay hindi nakatakas at tinanggap ng kaluluwa ni Wang Lin. Si Wang Lin ay kasalukuyang napapalibutan ng lila na usok, at mas marami pang lila na usok ang sumugod palabas at nagkondense sa isang ilusyonaryong anyo na 100 talampakan mula sa kanya. Gamitin kita para subukan ang lakas ng aking spell. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal at tahimik na sinabi, Magic Arsenal. Isang piraso ng Celestial Origin Energy ang lumabas mula sa Celestial Core ni Wang Lin at nagtipon sa kanyang kanang kamay. Bumuo ito ng isang orb ng gintong liwanag na inihagis ni Wang Lin. Parang ang mga gintong mga piraso ay pumuno sa buong mundo. Sa sandaling ito, ang buong espasyo ay kumilos at ang hindi mabilang na gintong mga piraso ay naging ilusyonaryong mga anino. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Wang Lin ang Magic Arsenal. Lahat ng mga aninong iyon ay mga tao na pinatay ni Wang Lin. Hindi sila makapasok sa cycle ng reincarnation at nakabilanggo sa 18 na mga layer ng impyerno. Ngayon na sila'y lumitaw, ang isang napakabigat na aura ng galit ay pumuno sa mundo. Bawat isa sa mga pinatay ni Wang Lin ay puno ng galit na yumanig sa langit. Tinitingnan ni Zhou Tian ang lahat ng ito. Ang kanyang isipan ay nanginig at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Bagamat ang mga ilusyonaryong anyo ay hindi kayang magdulot ng banta kay Zhou Tian, ang ilan sa kanila ay ikinagulat siya. May isang tao na may madilim na ekspresyon at napapalibutan ng itim na usok. Ang anyo ng taong ito ay minsang lumilitaw at nagbigay ng isang malakas na pakiramdam ng galit. May isang malakas na pag-alo ng enerhiya mula sa taong ito. Nirvana Scryer Cultivator. Ang ekspresyon ni Zhou Tian ay naging malungkot matapos niyang tignan ang paligid. May daan-daang mga celestial soul sa paligid. Ang mayamang celestial spiritual energy at galit ay pinagsama-samang kayang pumatay ng langit. Sa sandaling nakita ni Zhou Tian ang mga celestial, ang disbelief ay nagpuno sa kanyang mga mata at sumigaw, ito ang mga kaluluwa ng mga celestial. Inubos niya ang buong buhay niya sa pag-aaral ng daw ng kaluluwa, kaya agad niyang nakilala ang mga ito. Mayroon ding kaluluwa mula sa pamilya Yao na nagbigay ng matinding hangarin ng pumatay. Ano klaseng spell ito? Sobrang nakakatakot. Kaya nitong ikulong ang napakaraming kaluluwa at hindi pinapayagang pumasok sa cycle ng reincarnation. Malinaw na isang demonyong spell ito. Ang eksenang ito ay ikinagulat ang isipan ni Zhou Tian at pinataas ang kanyang pagkabigla. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay ang talagang nagpatanggol sa kanyang ulirat. Narinig niya ang isang sigaw na parang hayop mula sa hindi mabilang na mga anino. Parang takot na takot ang mga aninong iyon at nagbigay daan. Isang pulang usok ang sumugod palabas, at walang anino ang nang-ahas na hamarang sa daraanan nito. Habang ang pulang usok ay umiikot, ipinakita nito ang isang tao. Ang taong ito ay mukhang nasa kalagitnaan ng kanyang edad, may pulang buhok, at ang ekspresyon niya ay mabagsik. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng hangarin ng pumatay ang kumakalat mula sa kanyang katawan, parang babalikwas siya sa langit. Sa sandaling lumitaw ang pulang buhok na taong ito, nagulat si Zhou Tian saglit. Pagkatapos, nakaramdam siya ng isang hindi maisip na takot at pangamba na hindi pa niya naranasan dati. Planet Tianyon's Blood Ancestor. Ang anino ni Zhou Tian ay nanginig at agad siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Iniwasan niyang patayin si Shumo. Hindi dahil ayaw niyang patayin, kundi hindi niya kayang patayin. Bagamat siya ay nasa gitnang yugto ng Nirvana Scryer, ang Shumo na ito ay sobrang kakaiba. Dahil sa kanyang kaalaman, agad niyang naisip na kailangang patayin ang tao upang makuha ang kaluluwa para sa sariling paggamit. At kilala rin niya ang Blood Ancestor, at dahil dito, ang takot sa kanyang puso ay nagdulot sa kanya ng panghihina ng loob. Ang Blood Ancestor ay isang Nirvana Cleanser Cultivator, ngunit pinatay siya ni Shumo. Hindi ko kayang labanan ng taong ito. Kailangan kong tumakas. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri kay Zhou Tian at tahimik na sinabi, ihulog ang taong ito sa 18 layers ng impyerno.
Matapos niyang magsalita, ang mga galit na sigaw ay umalingaw mula sa mga kaluluwa. Lalo na ang Blood Ancestor na napapalibutan ng isang napakalakas na pulang usok at agad na sumugod kay Zhou Tian. Ang mukha ni Zhou Tian ay naging mapatla at agad siyang umatras. Ngunit sa sandaling iyon, ang miyembro ng pamilya Yao at ang daan-daang mga Celestial ay nakapaligid sa kanya. Pinagtagpi nila ang lahat ng mga daraanan ni Zhou Tian. Mayroong hindi mabilang na mga fragment ng kaluluwa na nakapaligid sa labas. Ang lahat ng mga ito ay nagbigay ng mga alon ng mga sigaw. Ang mga mata ni Zhou Tian ay halos na puno ng pagkabaliw. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-aaral ng daw ng kaluluwa, at sa sandaling ito, humagulgol siya at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal. Itinuro niya ang kanyang dibdib at agad siyang gumuho. Ang hindi mabilang na ilusyonaryong mga anino ay tumakas sa lahat ng direksyon. Dahil ang daw ng kaluluwa ni Zhou Tian ay halos kumpleto na, wala na siyang katawan. Maging ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan ay nagsanib sa kanyang kaluluwa. Tanging sa ganitong paraan lamang siya tunay na makakapagpakita ng mga galit na pag-atake. Kahit na may mas mataas na cultivation level kaysa sa kanya, kung hindi sila mag-iingat, madali silang babagsak sa kanyang mga sneak attack. Ngunit nagreklamo siya sa kanyang isipan. Dapat sana ay sinakop niya si Wang Lin, ngunit dahil sa Ancient God Leather Armor, siya ay tinaboy at nasugatan ng bahagya. Karaniwan, hindi ito magiging issue, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kat hindi ang kaluluwa ng pinagmulan ni Wang Lin at agad siyang kinain ng kaluluwa. Bilang resulta, kinailangan niyang umatras, ngunit sa sandaling umalis siya mula sa katawan ni Wang Lin at handa na siyang gumamit ng spell, nakita niya ang isang spell na nagpatanggal ng kanyang ulirat. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay nag-aalala, at nahati siya sa hindi mabilang na piraso at nais tumakas. Ngunit ang Blood Ancestor ay umiti at napapalibutan ng dugo na usok. Sumugod siya kasama ang daan-daang Celestial at ang miyembro ng pamilya Yao. May mga alon ng malulungkot na sigaw, at ang Blood Ancestor ay parang naging isang mabagsik na hayop na hinawakan ng maraming mga anino ni Zhou Tian at hinayla sila papasok sa usok. Ang mga daan-daang Celestial na nakapaligid ay ginawa rin ng parehong bagay. Sa loob ng isang saglit, ang lahat ng mga anino ni Zhou Tian ay nahuli. Wala ni isa man ang nakatakas. Kabanata 920. Zhou Tian, 3. Ang malamig na hangin ay humaplo sa mga bituin at ang hindi mabilang na kaluluwa ay naglalakad sa paligid. Ang galit sa lugar ay labis. Tahimik na pinagmamasdan ni Wang Lin ang lahat mula sa tabi. Nakuha niya ang ilang pagkaunawa sa kapangyarihan ng Magic Arsenal. Itinaas niya ang kanang kamay at itinutok ito paitaas. Isang malaking vortex ang lumitaw at lahat ng kaluluwa ay nasipsip dito. Ang tanging naiibang kaluluwa ay ang Blood Ancestor. Kumislap ang mga mata nito ng pula at dumiretso ito patungo kay Wang Lin matapos maglabas ng isang malakas na hiyaw. May pagningas ng puot sa mga mata ni Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao at mabilis na nagbigay ng isang malakas na suntok. Isang malakas na pagsabog ang narinig at ang orihinal na kaluluwa ng Blood Ancestor ay tumigil saglit. Gamit ang pagkakataong iyon, pinabilis ni Wang Lin ang vortex gamit ang higit pang Celestial Origin Energy, pinatindi ang lakas ng pagsipsip nito. Ang kaluluwa ng Blood Ancestor ay nagbigay ng isang hindi matanggap na sigaw habang siya ay muling nasipsip pabalik. Ang vortex sa mga bituin ay dahan-daw ang nawala bago naging isang sinag ng liwanag at nalunok ni Wang Lin. Sa 18 na antas ng impyerno, may isang karagdagang kaluluwa sa 13 na antas. Bagaman ang kaluluwang ito ay nasa 13 na antas, ito ay nasa pinakamataas na posisyon ng 13 na antas. Siya ay si Zhou Tian. Matapos patayin si Zhou Tian, tahimik na tiningnan ni Wang Lin si Shi Zifeng bago inalis ang tingin at nagpatuloy sa kanyang daraanan. Sumunod si Tashan, at hindi na nagtataka ang batang may malaking ulo. Samantala, mabilis na sumunod si Lei Ji kay Wang Lin patungo sa mga malalayong bituin. Habang nag-iisip si Shi Zifeng, siya rin ay sumunod. Habang sila ay naglalakbay, nagsimulang mag-isip si Wang Lin. Ang labanan sa pagitan ng Alliance at All Heaven ay umabot na sa rurok. Ito na ang tamang pagkakataon para makamit ang mga tagumpay na magpapatahimik sa puso ni Master Flamespark. Kailangan kong makakuha ng higit pang prestihiyo sa mga cultivators ng All Heaven. Sa ganitong paraan, kung makatagpo ako ng All Seer o kung makatataka si True Senador mula sa Land of the Ancient God, kailangan tumulong si Master Flamespark. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagpasya na siya. Ngunit, hindi siya umaasa sa tagumpay ng All Heaven laban sa Alliance. Matapos mag-isip sandali, tinapik ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iingat at isang maliit na bandila ang lumitaw. May pattern ng lumilipad na tigre sa bandilang ito. Nang itinaas ni Wang Lin ito, ang lumilipad na tigre ay lumabas at naglabas ng isang malakas na hiyaw na yumanig sa mga bituin. Ang pagpapagana sa Flying Tiger Flag at pagpapakawalan ng Flying Tiger ay nangangahulugang ipinahayag ni Wang Lin ang kanyang presensya. Habang siya ay gumagalaw, mga dosenang sinag ng lakas ng espada ang sumulpot mula sa malayo.
May dalawang grupo ng laban, at malinaw na natalo ang panig ng All Heaven. Ang kabilang panig ay puno ng galit at patuloy na nagpapalabas ng mga spells. Ilang saglit lang ay may isang cultivator mula sa All Heaven na namatay. Ang mga mata ng 7 o 8 cultivators mula sa All Heaven ay puno ng pag-asa. Sila ay nasugatan ng shockwave kanina at labis na napagod kaya't hindi nakaligtas. Sa puntong iyon, isang hiyaw ng tigre ang narinig mula sa malayo at isang malakas na divine sense ang kumalat. Nagulat ang mga cultivators ng All Heaven, pagkatapos ay tumingin pabalik at nagpakita ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Thunder Celestial Shumo. Ito na si Thunder Celestial Shumo. Nakatanggap ang mga cultivators ng Alliance ng impormasyon mula sa kanilang mga nakatatanda. Isa sa mga matandang lalaki ay nakita ang impormasyon tungkol kay Shumo. Nagbago ang ekspresyon nito at kumislap ang malamig na damdamin sa mga mata nito. Nagtakas ito ng walang pag-aalinlangan at sumigaw, si Shumo ay isang Nirvana Scryer cultivator. Hindi tayo kaya. Magmadali, umatras. Sa ibang direksyon, 3 cultivators ang nakikipaglaban, at nagkakaroon ng deadlock. Lahat sila ay illusory cultivators, ngunit kung titignan ng mabuti, makikita na may 2 cultivators mula sa All Heaven na lumalaban-laban sa isang cultivator mula sa Alliance. Ang cultivator mula sa Alliance ay matindi, at nanatili siyang kalmado kahit na lumalaban ng isang laban sa 2. Sa puntong iyon, isang hiyaw ng tigre ang narinig mula sa malayo. Isa sa mga cultivators mula sa All Heaven ay maingat na kumalat ang kanyang divine sense pabalik at nagulat agad. Shumo. Hindi lang siya kilala si Shumo, kundi siya rin ang isang taong iniligtas ni Wang Lin sa Thunder Celestial Realm. Nagulat ang cultivator ng Alliance na lumalaban sa kanila. Pamilyar ang pangalang, Shumo, at matapos mag-isip saglit, nagbago ang ekspresyon nito ng malaki. Nagpadala ang Alliance ng impormasyon tungkol sa mga cultivators ng All Heaven sa kanyang sekta. Hiniwa-hiwalay nila ang mga cultivators ng All Heaven sa 7 antas. Ang level 1 ay ang pinakamahina, at ang level 7 ay ang pinakamalakas. Naalala niyang si Shumo ay nasa level 5. Agad siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Sa kanilang daraanan, nakatagpo si Wang Lin ng maraming cultivators. Nang makita ng mga cultivators mula sa All Heaven si Wang Lin at ang Flying Tiger, mabilis silang lumapit. Ang mga alon ng pagbati, Thunder Celestial, ay dumating mula sa mga cultivators na papalapit kay Wang Lin. Sa kanilang mga mata, si Wang Lin ay isang liwanag sa gitna ng kanilang kalituhan. Ang pagbagsak ng kanlurang rehiyon ay nagdulot ng takot sa karamihan ng mga cultivators mula sa All Heaven. Maraming namatay, at ang mga nakaligtas ay nagkawatak-watak. Kasabay nito, ang pagdating ng mga cultivators mula sa Alliance ay lalo pang nagpapulala sa kalagayan ng mga cultivators ng All Heaven. Sa ngayon, ang Flying Tiger flag ni Wang Lin ang naging sandigan ng kanilang mga puso. Ang mga hiyaw mula sa Flying Tiger ay nagpayanig sa isipan ng mga cultivators ng All Heaven. Nagbago rin ang ugali ni Wang Lin mula sa dati. Kung makatagpo siya ng 2 panig na naglalaban, agad siyang aatake. Isang malaking bilang ng mga cultivators mula sa All Heaven ang nagtipon sa paligid ni Wang Lin. Ang mga taong ito ay bumuo ng isang napakagiting na puwersa. Karamihan ng oras, hindi na kailangan pang kumilos ni Wang Lin ng personal. Ang mga cultivators mula sa All Heaven na sumusunod sa kanya ay magpapalabas at lilipol sa kalaban. Lalong dumami ang mga cultivators mula sa All Heaven na nagtipon sa paligid ni Wang Lin. Ang mga sinag ng espada sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagpapakita na parang isang malaking espada na tumutusok sa kanlurang rehiyon. Hindi lamang si Wang Lin ang nag-iisang grupo ng cultivators sa kanlurang rehiyon. Ang mga mensahero mula sa Thunder Celestial Temple, ang iba pang 108 Celestial, at ilang pamilya ng cultivators ay gumagawa din ng parehong bagay. Gayunpaman, ang grupo ni Wang Lin ang may pinakamaraming tao. Habang siya ay patuloy na gumagalaw, palaging may mga sama-sama, hanggang sa umabot na sa daan-daang sinag ng espada ang lumilipad sa kalawakan. Ang tunog ng mga lumilipad na espada at ang hiyaw ng Flying Tiger ay patuloy na kumakalat. Mabilis na tumaas ang reputasyon ni Wang Lin. Nang pumasok ang grupo ng mga cultivators na kasama si Wang Lin sa gitna ng kanlurang rehiyon, biglang nagsimulang mag-ugong ang espasyo. Ang mga ripples ay dumating mula sa malayo na parang mababali. May isang aura na yumanig sa isipan sa loob ng mga ripples. Kahit ang mga sinag ng espada sa ilalim ng mga paa ng mga cultivators na nakapaligid kay Wang Lin ay naging hindi matatag. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurot at kumalat ang kanyang divine sense. Kahit na may lakas ng kaisipan, nagulat siya. Ang malalakas na pagsabog ng tunog ay umabot mula sa malayo. Isang piraso ng kahoy na may haba ng 100,000 talampakan at lapad na 10,000 talampakan na may puwersang kayang yuminig sa kahit anong normal na cultivator ay humaharap na may hindi masukat na lakas. Hindi mabilang na mga cultivators mula sa All Heaven ang nakapaligid sa malaking piraso ng kahoy.
Ang mga ito ay naglalabas ng malakas na puot. Ang ikinagulat ni Wang Lin ay ang matinding amoy ng dugo na ramdam niya mula sa kalayuan. Malinaw na maraming tao na ang namatay dulot ng epekto ng malaking piraso ng kahoy na ito. Hindi pa nakita ni Wang Lin ang malaking piraso ng kahoy na ito. Tumingin lang siya rito, ngunit naramdaman niya ang isang hindi mailarawang shock. Alam niya na kung siya ay tatamaan ng malaking piraso ng kahoy, tiyak na mababalian siya o magpapakaseryoso. Kung siya ay magkamali ng kaunti, maaari pa siyang mamatay, maliban na lamang kung alam niya ng maaga at magsasanib sa mundo upang makaligtas. Bagamat ang malaking piraso ng kahoy ay nagbigay ng kalituhan kay Wang Lin, hindi ito nakagulat sa kanya. Ang talagang nagpagulat sa kanya ay ang bagay sa likod ng malaking piraso ng kahoy. Moongazer Serpent. Ang malaking katawan ng Moongazer Serpent ay parang isang planeta ng pagninilay, at ang mga tentikulo nito ay patuloy na umiikot. Ang mga hindi matitinag na hiyaw nito ay umaabot sa kalawakan. Sa oras na nakita ni Wang Lin ang Moongazer Serpent, siya ay nataranta. Ang pagkatarantang ito ay nagmula sa kanyang Ancient God Body.